May tutulong ba sa akin? Ito ay ang kaluluwa ni E. Marco de la Cruz ng pamilyang de la Cruz. Ikaw, binata. Nakikita mo ako? Makipag-ugnayan ka agad sa pamilya ko. Papuntahin mo sila para iligtas ako. Ako si Marco de la Cruz ng pamilyang de la Cruz. 6 na araw nang nakulong ang kaluluwa ko rito. Kapag dumating na ang ika-7 araw. Wala na. Tumilaw na ang manok. Dumating na ang ika-7 araw. Huli na para humanap ng tulong. Malapit nang mawala ang kaluluwa ko. E. Marco. Kanina, sinabi mo na kung sino ang magliligtas sa'yo. Handang ibigay ang lahat ng iyong ari-arian. Totoo ba yon? Nako, ano naman ang lahat ng ari-arian? Huli na lang talaga. Ang barrier na ito, hindi mabubuwag ng ordinaryong tao. Ikaw, binata, ay mabuting tao. Huwag mo nang pasukin ang mga usaping ito. Umalis ka na. Binata, huwag mong hawakan. Ang barrier na ito ay nakakulong ng kaluluwa. Kapag hinawakan mo, masasaktan ka rin. Ito. E. Marco. Tara na, ihahatid kita pa uwi. Simula ng libing. Sofia, tumigil ka na. 7 araw na ito. Dapat nang ilibing ang lolo mo. Kapag namatay ang tao, kailangan ilibing para mapanatag. Sofia, bagaman ikaw ang tunay na apo ng pamilyang de la Cruz. Ngunit, hindi mo rin pwedeng pigilan ang paglilibing kay E. Marco. Ngayon ay ika-7 araw na. Kung hindi pa sisimulan ang libing pagkatapos ng tanghali. E. Marco, maaaring hindi mapanatag ang kanyang kaluluwa. Tama na. Ngayon, ako ang magpapasya. Dapat ilibing si G. Marco ngayon. Kapag nailibing na si G. Marco, ang pamilyang de la Cruz ay ako na ang masusunod. Mga tao, simulan ng libing. Hindi pwede. Sa palagay ko, may pag-asa pa si Lolo. Tiyak na may pag-asa pa si Lolo. Sofia, 7 araw nang patay ang lolo mo. Hindi ba? Kahit patay na, ayaw mo pa siyang papanatagin? Ako. Ng pamilyang de la Cruz. Si Marco de la Cruz ang inyong kamag-anak. Bumalik na si E. Marco. Lolo, nasaan ang lolo ko? Tol, kaya mo ba kaming hamenin? Ngayon, wala nang makakapagligtas sa'yo. Mga tao. Ginoo, kaluluwa lang ako ngayon. Hindi nila ako nakikita. Dali, ihatid mo ako pabalik sa katawan ko. Ipapaliwanag ko. Ah, ganun pala. Narito ang kaluluwa ng matanda. Basta't mapabalik ko lang siya sa katawan niya. Siya mismo, ang makakapagpaliwanag sa inyo. Kaluluwa. Kalbaryo. 7 araw nang patay ang matanda. Ano pang kaluluwa? Sofia, makinig ka ba sa mga kalokohan ng batang to? 7 araw nang patay ang lolo mo. Patay na, di mo pa pinapahinga. Mga tao, bugbugin yan. Kalsada Yochuan, bilang 14. Anong kalsada Yashuan, bilang 14? Nagbabala ka. Bugbugin. Sandali. Kalsada Yashuan, bilang 14. Doon mismo sa hintayan ng kalsada Yashuan, bilang 14. Bigla na lang nahilo ang lolo. Pag-uwi, wala nang buhay. Baka totoo nga na, naligtas mo ang kaluluwa ng lolo. Kaya mo bang iligtas ang lolo?
Ngayon, kung mapapabalik lang ang kaluluwa ng matanda, 10% ang kumpiyansa ko na magigising siya. 10%. Ginoo. Kung may iligtas mo lang ang lolo ko. Kahit anong halaga, kaya ng pamilya Garcia. Tama na. Gabriel, ikaw, isang tsuper ng taxi. Nagmamagaling ka pa rito. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Tsuper ka ng taxi. Sino ang nagsabing ang chopper ng taxi ay hindi na makakapagligtas ng tao? Kung wala na ang proteksyon ng Wan Lingsan. Pagkalipas ng tanghali, ako ay maglalaho na ang kaluluwa. Maliit na immortal, sagipin mo ako. Paano makakapagligtas ng tao ang isang tsuper ng taxi? Ako ay nabalisa. Patay na ang lolo ko. Hindi na babalik pa. Tama yan, Sofia. Ikaw kasi, sobrang knave. May 5 minuto na lang bago lumipas ang tanghali. Dali-daliin mong pasiglahin ang kaluluwa ng lolo mo. Kung hindi, ano ang mangyayari? Hindi siya mamahinga ng payapa sa kanyang kamatayan. Tama. Pagkalipas ng tanghali at hindi pa pinasigla ang kaluluwa, ikaw na apo sa tuhod, ay tatawagin kang walang utang na loob. Dali-daliin mong pasiglahin ang kaluluwa ng lolo. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kung wala na ang proteksyon ng Wan Lingsan, ang kaluluwa ng lolo mo ay mabilis na maglalaho. Pagkalipas ng tanghali, hindi na siya magigising pa. Tama na. Ikaw na isang tsuper ng taxi. Anong karapatan mo na makialam sa aming pamilyang So? Lumabas ka. Walang utang na loob na anak. Ang kaluluwa ay nagsisimula ng maglaho. Ngayon, ang tsansa na mabuhay ang lolo mo ay 70% na lang. Talaga bang susuko ka? Ako. May 4 na minuto pa. Kung hindi pa pinasigla ang kaluluwa, ang lolo ay hindi mamahinga ng payapa. Ikaw ay tatawagin walang utang na loob. Sophia, huwag ka nang maghintay. Ang kaluluwa ay naglalaho. Ngayon, 70% na lang ang kumpiyansa na mabuhay ang lolo mo. 70%. Ang lolo ay talagang may tsansa pang mabuhay. Tama na, Sofia. May 3 minuto pa. Talaga bang gusto mong maging tinatawag na walang utang na loob? At pag-usapan ng iba habang buhay na hindi mapayapa ang kamatayan ng lolo mo. 60% na lang ang kumpiyansa. Ang buhay o kamatayan ng lolo mo ay nasa iyong pag-isip. Paano ka pipili? Ako. Tama na. Ikaw, isang driver lang ng taxi. Nagkakalat ka pa ng kalokohan dito? Gusto mo bang si Sofia ay mabansagan bilang walang utang na loob habang buhay? Tawagin ng mga tao at palayasin siya. Wala ng oras. Ngayon na, iligtas siya. Ang lolo ay may 50% na tsansang mabuhay. Sofia, wala ng oras. 2 minuto na lang at hapon na. Hindi mo pwedeng dahil sa salita ng isang driver ng taxi ay hayaang mamatay ang lolo mo nang hindi mapalagay. Ikaw. Pero, Ay, huwag ng pero. Ilibing na ang iyong lolo ng matahimik. Ang importante, magmadali ka at simulan na ang pag-alis ng bangkay. Maghanda na para sa pag-alis ng bangkay. Ginoo, huwag mo silang hayaan. Napahirapan si Sofia na batang iyon. Nakikita ko at nasasaktan din ako. Tulungan mo akong magpadala ng mensahe sa kanya. Kawalan. Sophia, ang iyong lolo ay nagpabilin na magdala ako ng mensahe sa iyo. Sabi niya, anuman ang mangyari, ikaw pa rin ang pinakamamahal niyang apo. Huwag kang malungkot. %. Ang tsansa na mailigtas siya ngayon ay 20% na lang. 20%. Nagpapanggap ka lang. Simulan na. Tigil. Kahit 20%, okay na.
Pakiusap, Ginoo, iligtas mo ang aking lolo. Sofia, anong ginagawa mo? Kung hindi pa itataas ang kabaong sa tanghali ng 7 araw, gusto mo bang hindi na muling makapahinga ang lolo mo? Tama siya, Sofia. Paano ka naniwala agad? Sa isang driver ng taxi, di mo ba pahihimlayin ng matiwasay? Ang lolo mo, Hindi. Kahit isang maliit na pag-asa lang, kailangan kong iligtas si lolo. Ako ang sisigat sa lahat ng sisi. Pakiusap. Kahit ano paman. Kailangang iligtas niyo si lolo. Sige. Kapag babae ang namumuno, guguho ang tahanan. Sofia Garcia, dito ka na lang, maggulo. Tingnan natin kung paano mo haharapin ang mga ninuno ng angkan mo. Tumahimik ka. Umiikot ang langit at lupa. Sumusunod ang yin at yang. Payong ng mga kaluluwa. Umangat. Paano niya nagawa yun? Panlilinlang lang yan. Pandadaya, 7 araw ng patay ang tao. Paano niya ililigtas yan? Unang pag-ikot, gumagalaw ang langit at lupa. ito, Ikalawang pag-ikot, nangangatog ang mga espiritu. Ito. Ano ba talaga? Ang pamamaraan niya, isa lang siyang karaniwang driver ng taxi. Ba't ang laki ng ingay na ginagawa niya? Ikatlong pag-ikot, nagbabago ang mga tala. Ika-4 na pag-ikot, tumitigil ang espiritu. Espiritu, bumaba. Ikaw. Ano to? Ano ang ginagawa mo? Pinapahirapan mo pa siya. Tumigil ka. Ito ay, sinasagip ang kanyang buhay. One minsan, unit. Ang utos ng pagtawag ay umabot sa kalangitan. Ang mga buhay ay hindi dadaan sa tulay ng kamatayan. Pinto ng underworld. Buksan. madilim, Yumen Guan. Ito na ang sikat na Yumen Guan. Una, tawagin ang banal na bulaklak upang bantayan ang altar. Malinaw ang kamalayan. Darating ang biyaya. Bayan Hua. Ito ay ang bulaklak ng underworld sa alamat. Ang tsuper na ito, kaya niya talaga makapunta sa madilim na lugar. Pangalawa, tawagin ang ilog ng kamatayan na dumadaloy. Hugasan ang buto at utak, buksan ang mga ugat. Tubig ng ilog ng kamatayan. Hugasan ang mga ugat. May pag-asa na talaga si lolo. Pangatlo, tawagin ang banal na aklat upang tawagin ang kaluluwa. Jiang Cheng, Marco de la Cruz, malaking biyaya. Dapat mabuhay ng 100 taon. Ito, Ang matanda. Lolo. Pang-apat, tawagin ang madilim na ibon. Basagin ang kalangitan. Madilim na ibon. Akayin. Naku, yung mga ginawa ko noon, na mga yun, alam na ng matanda. Tara na. huwag kang mag-alala. Tingnan mo, parang may kakaiba kay Lolo. Lolo. Gabriel. Anong nangyayari? Akala ko gumaling na si lolo. Bakit? Walang reaksyon. Masyadong matagal na walay ang espiritu ng matanda. Dahan-dahan lang ang paggaling. Kapag nakapagpahinga na siya ng maayos, magigising din siya. Hindi nagising. Tama na. Anong paggaling? Anong pagpapahinga? Ang matanda, patay na siya. Hindi mo talaga siya binuhay. Ano? Hoy, ikaw. Anong pintuan ng impyerno? Anong banal na aklat at uwak? Panlilinlang lang ang lahat ng yan. Sofia, naniniwala ka sa isang tsuper, at hinayaan mo ang patay na mong lolo, na mapahiya ng ganito, walang utang na loob ka.
Iminumungkahi ko, tipunin ng mga miyembro ng angkan ng pamilya Garcia, para tanggalin si Sofia, bilang tagapagmana ng pamilya Garcia. Kaming mga tiyo, ang mamamahala pansamantala sa pamilya Garcia. Mga tao, ihanda na ang matanda para sa libing. Huwag. At saka itong trooper, naglolokohan lang. Pinigilan niya na mailibing ng maayos si Lolo, at binigyan pa ito ng dagdag na hirap. Dapat siya iusigin ayon sa batas ng pamilya Garcia. Tama nga, Gabriel. Salamat. Masaya na ako, na nagising si Lolo kahit papaano. Wala ka ng kinalaman sa susunod na mangyayari. Umalis ka na. Umalis. Hindi na siya makakaalis. Isang tsuper lang, naglolokohan, nagnais pangsaktan ng pamilya Garcia. Naghahanap ng gulo, mga tao. Bugbugin ninyo yan. Sofia. Sofia. Nandito ako. Lolo, nandito ako. Senyor, ikaw. Gising ka na pala. Walang iya. Ito'y para sa'yo. Pagiging mapaniil. Si Sofia, mula pagkabata ay inalagaan ko. Paano? Naalis lang ako. Ginanyan mo na siya? Senyor, hindi po. Wala po akong ginawa. Hinayaan ko lang po. Ang ika-7 araw ay malapit na po. Gusto ko po kayong. Natatakot po ako. Hindi ma-imlay ng maayos. Kaya nga po, kayang maipalibing na ng maaga. Itong isa pa, sa pagiging walang utang na loob, ang dalubhasang si Ginoo'y sasalba sana sa akin, pero pinigilan mo, naantala ang takdang oras. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng dalubhasang si Ginoo, talagang hindi na ako maihinlay ng payapa. Senyor, nagkamali po ako. Siya po ay isang tsuper lang. Hindi ko rin po alam kung talagang siya ba'y tunay na o manloloko lang. Tama po, tama po. Walang iya, nangangatwiran ka pa, bulag ka, hindi mo nakikilala ang tunay na tao, kung hindi dahil sa pagkamatay kong ito. Hindi ko makikita ang tunay ninyong mukha. Lolo, huwag na kayong magalit. Kakagising mo pa lang. Huwag nang mapagod at sumama pa ang pakiramdam. Tulungan ninyo akong bumaba. Dalubhasang Ginoo, utang ko sa inyo ang aking buhay. Walang makakatumbas. Ako si Marco de la Cruz. Matapat sa aking salita, hahandog ko ang lahat ng aking kayamanan. Ang angkan ng de la Cruz sa Maynila ay tatalima sa inyo. Kung saan kayo naroroon, kami susunod. Ang angkan ng de la Cruz sa Maynila ay susunod sa anumang sabihin ninyo. Aray. Ginoong Marco, huwag naman po kayong ganyan. Mahal na gurong manlalakbay. Kapag ako si Marco de la Cruz ay nangako, isang salita ko ay seryoso. Bakit naman, hayaan ninyo akong magsinungaling? May 100 milyon sa card na ito. Tanggapin muna ninyo ito. Ginoong Lin, kailangan ng bayaran ng pang-emergency na gastos ng pasyente. Kailangan nating magmadali. Ginoong Marco, kailangan ko ng pera agad. Ang card na ito ay tatanggapin ko na. Ngunit ang pag-aalay sa akin bilang Panginoon ay hindi na kailangan. Ayon sa sagradong aklat, kayo po ay may napakalalim na swerte at hindi dapat mamatay. Dapat kayong mabuhay ng 100 taon. Ang aksidenteng ito ay malamang na may isang tao ang sinadyang gumawa nito. Sinadyang ginawa? Baka naman may isang tao ang gustong pumatay sa akin. Tama. Ngunit, Ginoong Marco, kayo ay may malalim na swerte at napakaseryoso ninyo sa inyong salita. Huwag kayong mag-alala. Kahit talagang mamatay kayo, ako ay maghahanap ng pwesto para sa inyo. Ay nako, mabubuhay ng matagal si Lolo. HMM. CJ. Ginoong Marco, mabuhay ng matagal. Kailangan ko pang pumunta sa client ko. Aalis na muna ako. Mahal na gurong manlalakbay. Sandali lang po. Kayo po ay may malaking utang na loob sa pamilya namin. Paano ko hindi ito babayaran? Kayo po, ano po ang masasabi ninyo sa aking apo? Lolo, ano ba ang ibig sabihin ng sinabi mo? Ang apo kong ito ay mabait ang puso. Kung hindi kayo masusuklim, ay hayaan ninyo siyang manatiling malapit sa inyo. Bilang isang personal na katulong, ito ay maaaring isang pagkakataon para sa kanya. Personal na katulong. Siya. Ito ay Gabriel. Ito. Gabriel.
Bumalik ka sa pamilya Song sa loob ng 5 minuto. Kung hindi, pagsisisihan mo ito habang buhay. Pagsisisihan. Sir, may iba pa akong lakad. Aalis na muna ako. Usa tayo ulit sa susunod. Tiyak na may problema ang batang maestro. Sofia, sundan mo agad siya. Ang batang maestro, ang malaking tagapagligtas ng pamilya natin. Ano man ang hingin niya, dapat mong tanggapin. Young Master Lu, totoo ba ang sinasabi mo? Yaner, huwag kang mag-alala, nabalitaan na ng pinuno ng pamilya namin. Ngayong magkakaugnay na ang 3 mundo, maraming bakanteng posisyon sa langit. Basta't may tagapagpasok sa 3 mundo na mag-aakay, maaari nang maging opisyal sa langit o lupa. Pero, Ay, ate, huwag ka ng pero. Tama si Young Master Lo, hindi na magtatagal. Ang lolo mo, kahit hindi mo kami isipin. Isipin mo naman, ang lolo mo. Gusto mo bang maging kaluluwang pag-alagala si lolo? Tama, Yaner. Basta't hiwalayan mo ang walang kwentang asawa mo at sumama ka sa akin. Hihilingin ko sa pinuno ng pamilya namin na maghanap ng posisyon sa langit para kay Lolo Song. Tama nga, ate. Kapag naging Diyos na si Lolo, ang pamilya nating Song ay magkakaroon ng proteksyon ng isang Diyos. Posible pang maging pinakamakapangyarihang pamilya. Yaner, si Gabriel, ang tagapagligtas ng pamilya nating Song. Ikaw, kailangang tandaan mo ito. ako, Ate, ano pa ang iniisip mo? Hindi naman. Naniniwala ka talaga kay Lolo na yung tsuper ng taxi ay swerte para sa pamilya nating Song? Walang silbi siya. Araw-araw, bukod sa pagmamaneho ng taxi, naglalaba at nagluluto. Ano pa ba ang kaya niya? Anong meron siya na pwedeng ikumpara kay Ginoong Lo? Yaner, itong tagapagtanggap na haring makalangit ng 3 daigdig. Hindi basta-basta makikita ng kahit sino. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi mo nagamit ng maayos. Kaya sa susunod, huwag kang lumapit sa akin para makiusap. Lolo, ako, ito ay para sa kabutihan mo. Sabi mo si Gabriel, ay ang magliligtas sa pamilya nating Song. Pero walang ambisyon yan. Buhok sa kalsada, wala siyang ibang alam gawin. Lolo, malubha ka na ngayon, ni hindi siya nakatulong, kaya maghihiwalay ako sa kanya, hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa pamilya nating Song. May reaksyon. Ate, nakita mo ba? Sang-ayon si Lolo sa desisyon mo. Pinupuri ka niya. Ginoong Lo, ang tunay na swerte para sa pamilya nating Song. Ginoong Lu, talagang maghihiwalay ako kay Gabriel ngayong araw. Kaya sana ikaw. Yaner, huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng pangit na tsuper na yon kapag ikinasal na tayo. Tiyak na papasukin si Lolo Song sa 2 daigdig para maging opisyal. Kaysa pumili ng araw, ngayon na lang. Dapat tayong magpakasal kaagad. Magpakasal. Pero si Lolo ngayon, baka anumang oras. Ginoong Lu, medyo hindi bagay. Sa ganitong panahon tayo magpakasal, di ba? Bagay, sobrang bagay. Sa araw ng pagpanaw ni Lolo Song, siya rin ang araw ng kanyang pagpasok sa 2 daigdig bilang opisyal. Masaya ito. Ito ay masayang libing. Gawin nating masaya ang libing. Doble ang saya. Desidido na ito. Sa araw ng pagpanaw ni matandang Ginoong Song, iyon ang araw ng ating kasal. Ito. Gawing masaya ang libing. Hindi ako sang-ayon. Bagong simula sa halip na pagluluksa, hindi ako sang-ayon. Gabriel, isa kang maduming super lang. Asawa niya na nakatira sa bahay ng pamilya niya. Wala kang karapatang magsalita dito. Ha, kung hindi lang dahil sa swerte mo, at nabuksan ng siklo ng 3 mundo, patay ka na sana. Tama siya, Gabriel. Ilang taon ka nang nakatira sa pamilya namin. Walang nagawa, bukod sa pagiging tsuper. Ano pa ba ang kaya mo? Medyo malabo na ang pag-iisip ng lolo. Sabi niya, ikaw daw ang magliligtas sa pamilya namin. Akala mo totoo, nagpanggap ka pa. Tagapagligtas, ako nga ang magliligtas sa pamilya nyo. Ngayon, papatunayan ko sa inyo. Tama si Lolo. Gabriel, tama na. Hindi kita pinaalis para magwala ka rito. Maghiwalay na tayo. Bibigyan kita ng pera para maalagan mo pa ang nanay mo. Ito na ang huling pakonsyensya ko sa iyo. Mahal, ako. Sabi ko na, wala kang karapatang tawagin akong mahal. Noon, Lolo ang nagpilit na pakasalan kita. Pumayag ako. Ngayon, para rin kay Lolo, pumapayag akong hiwalayan ka. Naniniwala ako, kahit magising si Lolo, sasang-ayon din siya sa desisyon ko.
Gabriel, nakikita mo? Ito ang sagot ng lolo ko. Hiwalayan mo na ang ate ko. Isa ka lang namang tsuper. Anong karapatan mo? Para pigilan siya sa mas magandang kinabukasan? Kinabukasan. Ako ang kinabukasan ng pamilya nyo. Hindi mo alam kung ano ang mawawala sa'yo. Kapag hiniwalayan mo ako, Ano ang mawawala? Mawawalan lang kami ng isang walang kwenta. Mawawalan ng isang tsuper. Mawawalan ng isang palamuning asawa. At ang makakamit ng pamilya namin ay ang pabor ni Sanjia Jiayin Tianwang. At makakamit namin ang pagiging pinakamataas na pamilya. Gabriel, ang pagitan mo at ng pamilya namin ay parang dragon at palaka sa balon. Magkaibang magkaiba. Naiintindihan mo na ba ngayon? dragon at palakas sa balon? Magkaibang magkaiba. CJ. Pakinggan niyong mabuti. Ako si Sanjay Jain Tianwang. Ikaw ang hari ng tagapaghatid sa tatlong daigdig. Gabriel, buong gabi kang nagmamaneho ng taxi. Nawala na yata ang pag-iisip mo. Isang tsuper ka lang. Nagpapanggap ka pang hari ng tagapaghatid sa tatlong daigdig. Sino nagsabing ang isang super ay hindi pwedeng maging hari ng tagapaghatid sa tatlong daigdig? Gabriel, 3 taon ka nang nagsilbi sa pamilya namin. Sa loob ng 3 taong iyon, ikaw ay masipag at matyaga. Nakikita ko iyon lahat. Gabriel, mabuti kang tao. Kung ikaw nga talaga ang tagapagligtas ng pamilya namin. Kung ikaw nga talaga ang hari ng tagapaghatid sa tatlong daigdig. Baka sakali, maaari pa tayong magpatuloy. Isabela, ako nga talaga ang tagapagligtas ng pamilya nyo. Ako nga ang hari ng tagapaghatid sa tatlong daigdig. Lolo, ang lahat ng sinabi niya. Gabriel, tama na yan. Noong una, nang isipin kong hiwalayan ka, nagdadalawang isip pa ako. Pero ikaw, para lang di ako makipaghiwalay, wala kang hiya at nagsabi kang ikaw ay hari ng tagapaghatid sa tatlong daigdig. Ang pagsisinungaling mo ay nakakasuka. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Mayroon ako. Gabriel, tama na. Ayoko nang makinig. Sige. Sasabihin ko na ngayon sa'yo. Sa simula't simula pa, hindi kita minahal. Ang kabutihan mo sa akin ay isang panig lang, sa'yo lang. Kung hindi lang dahil kay Lolo, ang dalawang uri ng tao tulad natin, ay hindi sana nagkakilala. Naiintindihan mo na ba ngayon? Dalawang uri ng tao. Tayo. Oo, ako. Ipinanganak sa tuktok ng bundok. Ako ang dapat na nasa pinakamataas. Tumitingin sa mga bundok sa ibaba, at ikaw, isang tsuper, na may kasamang inang may sakit, kung hindi lang naawa si Lolo sa inyo, habang buhay kang maghahirap at magpapagod, para lang makakain. Gabriel, ang pagkikita natin, ay isang pagkakamali, dapat na itong matapos. Ngayon, pakakasalan ko si Young Master Lu. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya namin. At para rin kay Lolo. Isang pagkakamali. CJ. Isabela, tatanungin kita ulit. Gusto mo bang talagang makipaghiwalay sa akin? Gabriel. Isabela, Gabriel, ang magliligtas sa aming pamilya tan. Ikaw, kailangang, tandaan yan. Pakinggan niyong mabuti. Ako ang ama ng pag-akay sa tatlong mundo. Bakit? Bakit iba na ang pakiramdam ko kay Gabriel? Iba na siya kaysa dati. Maaari bang totoo ang lahat ng sinasabi niya? Isabela, malinaw na malinaw ang sinabi ko. Hiwalayan mo ang pabigat na to. Ang lolo mong si Senior Tan ay magiging Diyos sa langit at lupa. Ang pamilya ninyong Tan ay tutulungan ng aming pamilya Lo para maging pangunahing angkan. Ano pa ang pinag-aatubili mo? Oo nga, Dai. Kapag kasama mo si Young Master Lo, yayaman ng husto ang pamilya natin. Gagawing Diyos si Lolo. Pero kung mananatili ka sa walang kwentang to, malulugi ang pamilya natin, at mamamatay ng may hinanakit si Lolo. Halatang halata naman ang pipiliin, di ba? Tama, hindi na kailangang pumili. Wala rin akong ibang pagpipilian. Gabriel. Walang saysay ang mga kasinungalingan mo. Maghiwalay na tayo. Nakita mo, nang marinig ni Lolo na maghihiwalay kayo ni Dai, lumakas ang tibok ng puso niya. Ito na ang patunay, na tama ang desisyon natin. Nakita mo ba yun, Gabriel? Kahit si Lolo, sang-ayon sa desisyon ko. Wala nang saysay ang mga kasinungalingan mo. Senior Tan, noon, ikaw ang nagligtas sa akin at sa nanay ko. Huwag kang mag-alala, ano man ang mangyari, magbabayad loob ako sa'yo. Isabela, kung gusto mong maghiwalay,
Sumasang-ayon ako. Isabela. Gusto mong magdiborsyo? Payag ako. Bakit? Bakit? Para bang may nawawala sa akin? Isang bagay na napakahalaga. Gaano ba talaga kahalaga? Si Gabriel sa aming pamilyang Song. Mahalaga? Mahalaga ba siya kagaya ng aming pamilyang Lo? Ang aming pamilyang Lo ang makakapagbigay sa inyong pamilyang Song ng kayamanan, ng pagkakataong maging Diyos ang Lolo Song. Ano ba naman ang kaya niyang ibigay? Isang tsuber lang siya? Tama, Gabriel. Kunin mo na ang kasulatan sa diborsyo, at pirmahan mo na agad. Hindi naman, magbabago ang isip mo? At pati na rin ang nanay mong may sakit, mananatili pa rin kayong nakikitira dito sa Song? Isabela, nagkaroon tayo ng 3 taon na pagsasama. Sa pagtingin sa 3 taong iyon. Sa pagtingin sa tulong na ibinigay sa akin ng Lolo Song. Huling tanungin kita. Gusto mo bang magdiborsyo talaga tayo? Gabriel. Anong silbi ng pagsasabi mo nito? Narinig mo, kayang ibigay ni Young Master Lu ang kasaganaan sa aming pamilyang Song. Ang magandang kinabukasan sa lolo ko. Ano ang kaya mong ibigay sa akin? Lahat ng kaya niyang ibigay sa'yo, kaya ko rin ibigay. Ang kayamanang gusto mo, ang magandang kinabukasang gusto mo, kaya kong ibigay lahat sa'yo. Tama na, Gabriel. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Huwag mo nang patagilin pa. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanan. Isang tsuper lang ang trabaho mo. Isang tsuper. Paano ka makakapagbigay sa akin ng kinabukasang gusto ko? Pirmahan mo na, mula ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Gabriel, huwag ka nang magdalawang isip, huwag mo nang patagilin pa ang oras. Bigyan natin ng dangal ang isa't isa. CJ, bigyan natin ng dangal ang isa't isa. Pirmahan mo na. Lolo. Lolo. Paano nangyari? Bakit bigla na lang pumanaw si Lolo? Kakapirma lang ni Gabriel ng divorce agreement. Pumanaw na agad si Lolo. Kung ganoon, baka naman si Gabriel ang talagang swerte ng pamilya Song. Siya ang laging nag-aalaga kay Lolo. Lolo. Matandang Ginoo. Binabati natin ang matandang Ginoong Song sa kanyang mapayapang pagpanaw. Ginoong Lu. Ano ang ibig mong sabihin? Kakapano lang ng lolo ko, tapos nagdiriwang ka pa rito, ikaw. Isabela. Sa wakas ay pumanaw na ang matandang Ginoo. Hindi ba't isa itong bagay na dapat ipagdiwang? Sabi mo, nagtiis siya ng matagal dahil takot siyang hindi mapayapa ang kanyang kamatayan. Ngayon, kakadivorce mo lang sa walang kwentang ito. Agad namang pumanaw ang matandang Ginoo. Hindi ba't patunay ito na tama ang ginawa mo? Tama nga, matagal nang walang malay si Lolo. Hindi ba't paghihirap lang yon? Ngayon, natupad na ang kanyang hiling, at sumakabilang buhay. Ito ay masayang pangyayari. Ito. Isabela, sinabi ko na, kapag sumakabilang buhay na ang matandang Ginoo, yun na ang araw ng ating kasal. Tiyak na gustong gusto rin itong makita ng matandang Ginoo, ang ating pag-iisang dibdib.
Bakit hindi na lang? Gawin natin ito sa lalong madaling panahon. Gawing masaya ang libing, at magpakasal tayo. Gawing masaya ang libing. Magpakasal. Isabella. Ito ba ang pagpapabuti mo sa pamilya Song? Ito ba ang pagpapabuti mo kay matandang Ginoong Song? Ano ba ang alam mo, Gabriel? Sasalubungin si Lolo ng mga hari ng 3 daigdig. At magiging opisyal siya sa langit at lupa. Ito ay isang masayang pangyayari. May pangalagaan ang aming pamilya Song mula kay Lolo, at suporta mula sa pamilya Lo. Tiyak na tataas ang aming ranggo bilang pamilya. Ito rin ay masayang pangyayari. Nagdivorce ang ate ko sa'yo, at magpapakasal kay Ginoong Lo. Dagdagan pa ng saya. 3 masasayang bagay. Gawing masaya ang libing. Anong masama doon? Ang hangin ay hindi kumakalat. Naipon sa dibdib. Matandang Ginoo, may utang na loob ako sa'yo. Hayaan mo akong protektahan ka. Sa huling yugto na ito. Ito ay, Anong ginagawa mo, Gabriel? Naglalaro ka lang ng misteryo. Wala akong pakialam kung saan mo nakuha ang sirang payong na yan. Alam mo ba, na pag namatay na ang isang tao, hindi pwedeng may payong? Kapag patay na ang may hawak ng payong, hindi makakalaya ang kaluluwa. Gusto mo bang si Lolo Song ay hindi mahimasmasan kahit patay na? Gabriel, ilagay mo na yung payong. Noong buhay pa si Lolo, napakalaki ng utang na loob niya sa'yo, pero pinagbalikan mo siya ng masama. Pinipigilan mo ang kaluluwa niyang lumaya. Wala ka bang konsensya? Hindi makakalaya ang kaluluwa. Iyan nga ang gusto ko, mapangalagaan ang kaluluwa ni Lolo. Kapag hindi lumaya ang kaluluwa niya, saka lang siya may pag-asang mabuhay ulit. Pag-asang mabuhay ulit. Ibig mong sabihin, may pag-asang mabuhay ulit si Lolo. Malaki ang utang na loob ko kay Lolo Song. Hindi ko hahayaang mamatay siya nang hindi malinaw ang dahilan. Kahit nahiwalay na tayo, gugustuhin kong malaman mo na ang nakamit mo ay puro pantasya lamang. Ang nawala sa'yo, ang tunay na kayamanan at karangalan. Payong ng mga kaluluwa. Sige. Sige. Ang nakamit ko ay puro pantasya lamang. Ang nawala sa akin ang tunay na kayamanan at karangalan. Gabriel, Ang yabang mo. Isang hamak na tsuper ka lang. Anong karapatan mong magsalita ng kayamanan at karangalan? Hindi ko alam kung saan mo natutunan ang mga nakakatakot na ritual na yan. Pero tanggalin mo na yung sirang payong mo kapag hindi lumabas ang kaluluwa ni Lolo Song. Paano siya ipapasok ng mga tagapaghatid sa 3 mundo para magtrabaho sa langit at lupa? Gusto mo bang si Lolo Song ay maging maltong palaboy-laboy? Tama siya, Gabriel. Itigil mo na yung payong mo kung masira ang kapalaran ng pamilya Song dahil sa'yo. Papatayin kita at ipapakain sa aso. Sinabi ko na, ako ang tunay na kayamanan at karangalan ng pamilya Song. Malaki ang utang na loob ko kay Lolo Song. Ngayon, anuman ang mangyari, ililigtas ko siya. Buhay. Buhay na talaga siya. ito, paano ito nangyari? Patay na muling nabuhay. Makinig kayong mabuti sa akin. Ako si Gabriel Reyes, ang tagapag-ugnay ng 3 mundo. Kung gayon, si Gabriel nga ba talaga ang tagapag-ugnay ng 3 mundo? Totoo na, may kakayahan siyang buhayin ng patay. Siya nga ang swerte ng aming angkan. Ano ba ang ginagawa ng tsuper na ito? Swerte lang. Nakaligtas siya sa patakarang pagpatay ng malaynong kaluluwa. Ngayon naman, kaya niya pa buhayin ng isang patay. Hindi pwede. Ang angkan, akin yan. Kasalanan. Kasalanan talaga. Yaner, pigilan mo siya. Mabilis. Gusto mo bang hindi matahimik si Lolo sa kanyang pagkamatay? Sa ngayon, bukas na ang daan sa 3 mundo. Kung malaman ng tagapag-ugnay na may lumabag sa batas ng langit at gumamit ng masamang salamangka para magpabuhay, ang kaluluwa ni Lolo ay mawawasak ng tuluyan. Kaluluwa, mawawasak ng tuluyan. Ano ba ito? Masamang salamangka, tingnan mong mabuti.
Ito ang kalasag ng langit para sa lahat ng kaluluwa. Kayang protektahan ng kaluluwa. May utang na loob ako kay Lolo. Ngayon, ang panahon para magbayad ng utang na loob. Kapag ang kaluluwa ni Lolo ay bumalik sa kanyang katawan, magigising na siya. Babalik ang kaluluwa. Magay gising. Ito. Anong kalasag ng langit ang sinasabi mo? Ikaw na isang hamak na tsuper. Paano ka magkakaroon ng ganitong banal na sandata? Yaner, sigilan mo siya, kunin mo ang kanyang kalasag. Kapag natapos ang masamang ritual, si Lolo ay talagang hindi na makakapagpahinga ng payapa. Tatlong hininga na lang. Gigising na si Lolo. Salamang ka ba o hindi, malalaman natin pagdating ng panahon. Tatlong hininga, Yaner, huli na. Gusto mo bang si Lolo ay hindi na muling mabuhay magpakailanman? Ako. Isabela, ako, ang binata ng pamilyang Lo. Ang aming ninuno ay may malawak na kaalaman. Hindi ba ako ang dapat mong pagkatiwalaan? Sa halip ay, ang mga kalokohan ng isang maduming tsuper? Isabela, pigilan mo siya, malapit ng mahuli. Pigilan mo siya. Gabriel, ikaw. Isabela, kahit sandali lang tayong mag-asawa, may utang na loob pa rin ako. Alam kong palagi mo akong hinahamak. Pero may utang na loob ako sa pamilyang Tan. Hindi ko ipagkakanulo si Lolo Tan. Matatag na ang espiritu ng lolo mo ngayon. Dalawang hininga na lang. Gising na siya. Dalawang hininga. Baka kaya ko pang maghintay. Hintay, hintay saan? Huwag mong kalimutan. Hiwalay na kayo ni Gabriel. Paano kanya tutulungan? Ha? Ako ngayon ang papakasal sa'yo. Ikaw ang aking nakatakdang asawa. Sasaktan ba kita? Si Lolo Tan, pagkamatay ay papasok sa langit at lupa upang maging opisyal para sa pamilyang Tan. Iyon ay mabuti. Oo, ate, kahit pumanaw ang lolo, patuloy pa rin niyang ipagtatanggol ang pamilyang Tan. Pero kung magising siya, wala na ang lahat. Isa pang hininga na lang. Isabela, ngayon ay nabayaran ko na ang utang ko kay Lolo Tan. Wala nang koneksyon sa pamilyang Tan. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo. Bawat isa'y magiging masaya. Isabela, mahuhuli na. Mahuhuli na. Pigilan mo siya. Sige, magaling, Isabela. Ngayon, mapalad si Lolo Song. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko agad si Lolo. Ipapasundo kay Tata Ginting na tagapaghatid ng 3 daigdig. Para samahan si Lolo, upang magsilbi bilang opisyal sa 2 mundong langit at lupa. Isabela, anong ginagawa mo? Kinuhan mo ang payong ng mga kaluluwa. Mawawala ng kanlungan ang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Lolo Song ay mawawala sa lalong madaling panahon. Sa oras na yon, kahit ang mga Diyos ay hindi na makakatulong. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang payong. Gabriel, tama na. Hiwalay na tayo. Nagpapakyut ka pa rin. Sa mga kabalbalang gawa mo. Iniligtas ka ni Lolo. Pero pinagkaaitan mo siya ng katahimikan kahit sa pagkamatay. Wala ka bang konsensya? Konsensya. Ginawa ko lang ito para mabawi ang utang na loob sa pagliligtas ni Lolo Song sa akin. Kaya ko ginamit ang payong ng mga kaluluwa para pahabain ang buhay niya. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang payong ng mga kaluluwa. Kung hindi, kapag namatay si Lolo Song, maglalaho ang swerte ng angkanyo. Wala nang pagkakataon para magbago. Gabriel, tama na. Ang pagkamatay ni Lolo ay para magsilbi bilang opisyal sa 2 mundong langit at lupa. Ito ang magpoprotekta sa aming angkan. Ang swerte ng aming pamilya ay lalo pang lalago. Sa tingin ko, nagseselos ka lang. Tama. Isang hamak na tsuper ka lang. Ano ba ang alam mo tungkol sa swerte? Ha? Di mo alam kung saan. Ka natuto ng mga masasamang salamaka, tapos dito ka nagpapakitang gilas. Nakakatawa ka talaga. Ikaw, Ito, ano ang nangyayari? wala na. Lolo, pasensya na. Isabela, Isabela, anong nangyari sa'yo? Masakit. Ang sakit. Pakiramdam ko. May nawala sa tabi ko. Parang may nawala sa tabi ko. Ang sakit. Nawala. Ang nawala sa'yo ay ang mga bagay na gusto mo, ang kayamanan at karangyaan, at ang lolo mo na labis kang minahal.
Isabela. Ikaw at ako. Tapos na ang pagkakataon. Gabriel, tama na yan. Malungkot lang si ate dahil pumanaw na ang lolo. Anong kinalaman mo doon? At nandito ka pa, nagbibiro. Ikaw ay isang sutil at walang utang na loob. Tama. Sabihin mo, ngayon, nawala na ang pagiging manugang ng pamilya Tan. Anong karapatan mo para tumayo dyan? Huwag ka nang mag-atubili. Umalis ka na. Anong karapatan mo para paalisin ako? Gabriel. Huwag ka nang umasa. Tama si Ginoong Lu. Naghiwalay na tayo. Wala kang karapatan na tumayo sa bahay ng pamilya Tan. Umalis ka na. Ano? Iniisip mo pa rin ba ang pagiging manugang ng pamilya Tan? Gusto mo bang ipaalis kita ng dahas, mga tauhan? Paalisin niyo si Ginoong Immortal na Gabriel. Ang lakas ng loob niyo. Magpakumbaba kami. Sa hari ng pagtanggap ng tatlong mundo. Ang tatlo, tumayo po kayo. Ang dalubhasang manggagamot na si Rafael Lim. Ang pinakamayamang tao, si Carlos Mendoza. Ang gobernador ng Jiangcheng, si Diego Santos. Ano to sa inyo? Ano ang nangyari? Nasaan si Gabriel Reyes? Gobernador, kayo po, ay hinahanap. Si Gabriel Reyes. Siguro Gabriel? Kakalabas lang niya. Mukhang may problema siyang na-encounter. Problema. Dito sa Jiangcheng, may tao pang mangahas na humamon. Kay Gabriel Reyes, gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na gawin yon. Ang pamilya So. Sofia Garcia. Binibining Sofia. Ginoong Gabriel. Sinabi ng lolo ko, ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya So. Ano man ang problema mo, tutulungan ka ng pamilya So na malutas ito. Ang pamilya So. Ang nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Ang pamilya So. Naging tagapagligtas ng pamilya So si Gabriel Reyes. Ito, paano nangyari to? Sofia Garcia, ang inyong pamilya So. Talagang ham-ina na. Kakalibing lang ng lolo mo. Naghanap ka ng ganoon, isang tsuper ng taxi, bilang tagapagligtas. Sa tingin ko, ang inyong pamilya So, ang pwesto bilang nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Hindi na magtatagal. Huwag kang mag-alala, Ginoong Lu. Mabuti ang kalagayan ng lolo ko ngayon. Ang mga usapin ng pamilya So, hindi na kailangan ng iyong pag-aalala. Matigas pa rin ang ulo mo. Sino ang hindi alam na ang lolo mo ay biglang nawala ng malay, nawala na ng tibok ng puso. Ngayon, lampas na ang ika-7 araw. Sinabi ko na, mabuti ang kalagayan ng lolo ko ngayon. Ngayon, ay si Ginoong Gabriel, si Maestro Gabriel, ang nagligtas sa lolo ko, ang nagpabalik sa buhay ng lolo ko. Ano? Talagang may kakayahan si Gabriel Reyes na buhayin ang patay. Sofia Garcia, ano bang nangyayari sa'yo? Isang ganito lang na, walang kwentang tsuper ng taxi, ang makakapagligtas sa lolo mo? Nagbibiro ka lang ba? Totoo ba o hindi? Kailangan ko pa bang patunayan sa'yo? Ang kailangan mo lang malaman. Si Gabriel Reyes ang tagapagligtas ng pamilya namin, ang mga Garcia. Kapag hindi ninyo nirerespeto si Gabriel, ay hindi ninyo nirerespeto ang pamilya namin, ang mga Garcia. Ikaw. Ang tsuper ng taxi na ito, ano bang swerte ang tinamaan? Na nakasandal pa sa pamilyang Garcia? Nakakainis talaga. Ang tagapagligtas ng pamilyang Garcia. Na kayang buhayin ang matandang Garcia. Ang lolo ko. Kung hindi mawawala ang kaluluwa, saka lang siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. May utang na loob ako kay Lolo Tan. Ngayon ang panahon para bayaran ko yon. Basta bumalik lang ang kaluluwa ni Lolo Tan, magigising na siya. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang payong ng mga kaluluwa. Kung hindi, kapag namatay si Lolo Tan, mawawala ang swerte ng pamilya nyo, ang mga Tan, at wala ng pag-asa. Totoo pa lang si Gabriel ay may kakayahang buhayin ang patay. Talagang kayang iligtas niya ang lolo ko. Ako. Gabriel, tama na. Ako. Ako ang pumihil kay Gabriel. Ako. Ako ang pumutol sa pag-asa na muling mabuhay ang lolo. Tama. Isabela. Ikaw mismo ang pumutol sa huling pag-asa. Tama ka, Isabela. Ikaw mismo ang pumutol sa huling pag-asa ni Lolo Song sa kanyang buhay. Ako. Ako ang pumutol sa huling pag-asa ni Lolo. Ako ang pumatay sa kanya. Hindi. Gabriel.
7 araw nang patay si Lolo So. Nabuhay mo pa siya. Siguradong may paraan ka. Na may iligtas ang lolo ko, di ba? Tulungan mo nga ang lolo ko. Bakit? Bakit di mo siya tinulungan? Ang sakim mo naman. Malaki ang utang na loob mo sa kanya. Siya ang nagligtas sa'yo, at sa mahina mong ina. Ngayon na panahon na para magbayad ka ng utang. Bakit di mo siya tinulungan? Bakit ang sakim mo? Sakin, Isabela. Hindi ba't katawa-tawa? Kanina, isang hininga lang sana, at magigising na si Lolo Song, ikaw mismo. Ang pumutol sa kanyang huling pag-asa. Anong karapatan mo ngayon, na tawagin akong Sakin? Ako. Sinabi ko na, kapag wala ang proteksyon ng payong ng mga kaluluwa, si Lolo Song ay mawawalan agad ng kaluluwa, at wala ng pag-asa. At ano ang ginawa mo? Ako. Hiwalay na tayo. Anong silbi ng mga panggagaway mo? Iniligtas ka ng lolo ko. Pero di mo pa siya mapapahinga ng mahinahon. May konsensya ka ba? Ako. Tama na, Gabriel. Dati, super ka lang. Bakit kita paniniwalaan? Ngayon, alam ko na, kaya mong iligtas ang lolo ko. Pinakiusapan kitang tulungan siya, pero paurong sulong ka pa rin. Ang sekim mo talaga. 1 araw na pag-aasawa, 100 araw na kabutihan, 100 araw na pagsasama, kasing lalim ng dagat. Akala ko kilala na kita ng husto. Pero ngayon, ang pagiging sakim mo. Pero ikaw ngayon, nagpapakita ka ng pagiging makasarili. Nakakadiri ka talaga. Kadiri. Hinahamon mo ako na kadiri. Gabriel, ikaw ay isa lamang. Asawang nakikisama sa angkan ng tan. Anong karapatan mong sabihin iyan sa akin? Asawang nakikisama. Pasensya na, binibining Isabela. Hiwalay na tayo. Nakalimutan mo na ba? Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Anong karapatan ko? Ako. Hiwalay. Isang tao na kagaya ni Gabriel. Saan man siya pumunta, iginagalang siya. Ikaw pa ang naghiwalay sa kanya. Hindi nakapagtataka na pagkatapos magkasakit ng matanda, ay tuluyan ng bumagsak ang angkan ng tan. Isabela, ang paningin mo, ay talagang hindi maganda, ano? Ako. Tama na. Nagtutugtog kayong dalawa rito. Nagtutulungan, ano? Wala akong pakialam. Patay man o buhay ang matanda ninyo. Nasaan ka ng tan tayo? Anong karapatan mo, na magsalita ng ganyan dito? Tama siya, Gabriel. Kahit nga totoong nabuhay mo, ang matanda ng pamilyang So, ano naman? Ikaw ay isa lamang asong alaga ng angkan ng tan. Ngayon, naging aso ka naman ng pamilyang So. Ginoong Luo, kung matutulungan mo ang lolo ko, na makapasok sa pamahalaan ng 2 kaharian, ang angkan ng tan ay magiging pinakamataas na pamilya. Isabela, huwag kang magalit dahil lang sa isang hamak na tsuper. Anong pagpapabalik sa buhay? Anong tagapagligtas ng pamilyang So? Sa tingin ko, gawa-gawa lang nila yan. Marahil si Gabriel ay gumamit ng ilang paraan para makipag-ugnayan sa isang dukhang dalaga ng pamilyang So. Oo, ate. Si Gabriel ay isang taxi driver lamang. Paano niya mapababalik sa buhay ang isang tao? Sa tingin ko, itong binibining So ay kanya ring kinuha para magpanggap. Layunin ay pagsisihan mo ang paghihiwalay. Pagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Gabriel, sobrang nabigo ako sa'yo. Sa tingin mo ba dahil nakikisama ka na sa pamilyang So, at pinapanggap mo si Binibining So, para tumulong sa'yo, ay mapapatawad na kita, at hihingi ako ng tulong sa'yo? Hindi, mali ka. Sa ganyang paraan mo. Ikaw. Patay na ang matanda. Tama o mali? Wala na akong gana magtalo. Matandang Ginoo. 7 araw mula ngayon sa iyong paglilibing. Bakit? Bakit umalis si Gabriel? Parang nawala sa buhay ko, ang pinakamahalagang bagay. Kaso, tama ba talaga ako? Nagpapanggap ka lang ng kababalaghan. Sa araw ng libing pa ni Lolo, dumating ka, akala mo kung sino ka, yung libing ni Lolo. Hindi naman pwedeng taxi ang gamitin. Tama ka, dear. Siya ay isang taong mahilig magpanggap ng kababalaghan. Driver lang ng taxi. Pag ikinasal na tayo, siguradong magsisisi siya ng sobra. Hindi ba't hinihintay niya ang libing ni Lolo? Sige, sa araw ng libing ni Lolo, tayo ang ikakasal. Para mahiya siya ng husto. Libing ni Lolo. Ikakasal tayo. Ito. Kanina lang, sabi ng lolo ko, may hinahanap sa'yo na dakilang doktor at pinakamayaman sa bansa. Hinahanap ka. Kilala mo ba sila? Dakilang doktor, pinakamayaman. Hindi ko kilala.
hindi naman kayo. Hoy, Aray, aking mahal na gabay, paano mo hindi kilala ang dakilang doktor? Ako, siya ang tumutulong sa akin, sa paggawa ng gamot. Dali, padalhan mo na ako. hoy, pati yung pinakamayaman. Tumutulong siya sa akin sa paglutas ng kaso. Dali, padalhan mo na rin ako. Ilang daang taon na akong walang pahinga. Oo, pati ako. Pati ako. Pati iyong tauhan ko. Naiinip na, mawawala ng tao sa kulungan. Ito. Ako rin. Ako rin. Tigil. Tumahimik na kayong lahat, natatakot na si Ray ng Langit. Ray ng Langit. Ito ang 9 Transformations Golden Pill. Makakatanggal ito ng pagod at hapdi, palalakasan ng katawan. Yung immortal doctor ko, ipadala mo muna sa akin. Hoy, matanda, nagbibigay ka ng regalo ha, nakakadiri ang ginagawa mo. Ray ng Langit, ito ang Judge's Brush. Nakakapagpataas o pabawas ng swerte. Yung tungkol sa munting tagapangasiwa kong hukom. Hoy, kung magbibigay kayo, magbibigay din ako, Ray ng Langit. Ito naman ang longevity pill. Magpapahaba ito ng buhay. Ay oo nga, ako rin. Ako rin. Tigil. Mga kasama. Naiintindihan ko na ang pangangailangan nyo. Kulang kayong lahat sa tauhan. Aayusin ko kaagad. Ay, ha. Maraming salamat, Ray ng Langit. Ray ng Langit. Ito ang Three Realms Communication Token. Kung kailangan mo, makakapag-usap tayo kahit kailan. Muntik na akong mamatay sa takot. Kanina paano ka? Ay, huwag nang magsalita. Yung sinabi mo kanina, yung National Physician Sage, yung pinakamayaman saksya, sabihin mo sa lolo mo na sabihan sila. Pumunta sila rito makalipas ang 3 araw. Isasama ko sila. Isasama sila. Ay, hintayin mo ako. Natiyak na, Ray ng Langit na Ling. Nasa loob ng bahay. Kami ay humihiling na makita ang Ray ng pagtanggap sa 3 daigdig. Humihiling kami ng pakikipagkita. 3 daigdig na tagapaghatid na hari ng langit. Kami ang Great Summer Heavenly Medical Hall. Ang Great Summer Heavenly Medical Hall ay nag-aalay ng isang mapayapang ginseng na mula sa kabundukan. Naway pansinin kami ng hari ng langit. Ang mapayapang ginseng na yon ay napakamahal. Kapag kinain ng isang ordinaryong tao, pahabain ang buhay. Ito ay gamot ng mga Diyos, kayang ipagkaloob ng basta-basta. Ikaw. Ikaw ang bantog na manggagamot na si Rafael. Ang pamilya Queen ng Great Summer ay dumating. Ang pamilya Queen ng Great Summer ay nag-aalay ng kontratang nagkakahalaga ng 10 bilyon. Upang makipagkaibigan sa pamilya Song. Naway, pansinin kami ng hari ng langit. Ang pamilya Kui, ang pinakamayamang pamilya sa Great Summer, kontratang 10 bilyon. Kung ganito, ang aming pamilya Song, ay tiyak na magiging pinaka-prominenteng angkan. Hindi ko inakala na ang aming pamilya Song, ay makatatanggap ng atensyon, mula sa pinakamayamang si Ji Kui. Ang gobernador ng River City ay dumating. Ako ang gobernador ng River City. Handa kaming maglingkod sa hari ng langit ng buong puso at maging kasangkapan niya. Naway tanggapin niya ang aming kahilingan. Ang gobernador ng River City, maging kasangkapan. Sino ba talaga ang hari ng langit na tinutukoy nila? Sino kaya, na nakakapagpadala ng kontratang 10 bilyon ang pamilya Kui? Sino ang nakakapagpasunod sa gobernador ng River City, na maglingkod ng buong puso? At sino pa? Ang nakakapagpababa ng kanyang dangal ang bantog na manggagamot, at magpakumbaba, na personal na dumalo. Kami ay humihiling ng pakikipagkita, sa 3 daigdig na tagapaghatid na hari ng langit. Baka naman siya ay. Ako ang 3 daigdig na tagapaghatid na hari ng langit. Sino pa ba kundi si Gabriel? Yan, ano ba ang sinasabi mo? Si Gabriel ay isang super ng taxi lang. Ang mga ito ay mga kilalang tao. Kung malalaman,
na ginamit mo ang tuper na yon para humamap sa Heavenly King. Ang pamilya Song ay magiging wala na. Mga Ginoo, ako po ay mula sa pamilya Fernandez, si Miguel Fernandez. Hindi ko alam ang sinasabi ninyong Three Realms Guide Heavenly King. Sino yon? Kukunin ko siya para sa inyo. Ang pamilya Fernandez. Ano ba yan? Kayo ba ay karapat-dapat magtanong sa pangalan ng Heavenly King? Nakakuha kami ng balita na ang Heavenly King ay mula sa pamilya Song. Pagdating ng tamang pagkakataon, ang Heavenly King ay kusang magpapakita sa amin. Ikaw, karapat-dapat ka bang humiling? Ano? Ang Three Realms Guide Heavenly King ay mula sa pamilya Song. Ang pamilya Song. Makakapaglakbay sa tatlong mundo, tumutulong sa mga tao na maging immortal na. Three Realms Guide Heavenly King ay mula sa aming pamilya Song. Tama, binibining Song. Ang Heavenly King ay talagang mula sa pamilya Song. At, ang relasyon niya sa inyo, ay napakalapit. Sana sa harap ng Heavenly King, magbigay kayo ng magandang salita para sa amin. Ang pamilya Song. At malapit kay Yan. Yan ay napakalaking pagkakataon. Ang ganda, buti na lang pinilit ang walang kwentang yun, na makipaghiwalay kay Yan. Ngayon, ako at ang Heavenly King ay magkakamag-anak na. Governor Chin. Hindi ko alam. Ang Heavenly King na sinasabi ninyo, ano ang kanyang pangalan? Ako ang nobyo niyan. Sa totoo lang, magkakamag-anak din kami ng Heavenly King. Huwag na tayong magkaila. Ikaw. Ikaw ang nobyo ni Binibining Song? Binibining Song. Ang asawa ninyo, hindi ba ang Three Realms Guide Heavenly King? Si Gabriel, tatlo, Heavenly King ng pagtanggap sa tatlong mundo, Gabriel Reyes. Governor Chin, baka nagkakamali kayo. Itong si Gabriel, isang live-in na asawa lang siya, isang taxi driver lang. Paano siya maging Heavenly King ng pagtanggap sa tatlong mundo? Tumahimik ka. Ang titulo ni Heavenly King Gabriel ay hindi mo dapat hinamak. MS, so, ano ba talaga ang nangyayari? Ang asawa mo ay hindi ba si Gabriel? Ako. Governor Chin, baka nagkakamali kayo. Si Gabriel, isa lang siyang taxi driver. Paano siya maging Heavenly King ng pagtanggap sa tatlong mundo? Tsaka, kung totoong may ganoong kapangyarihan siya, bakit siya pinilit ng ate ko na makipaghiwalay? Hiwalay? Tama, hiwalay na talaga kami ni Gabriel. Wala na akong koneksyon sa kanya. Walang pinag-aralan. Heavenly King Gabriel ay hinirang ng langit at lupa bilang Heavenly King ng pagtanggap sa tatlong mundo. Ang mga mortal na magiging Diyos ay kailangan tanggapin ng Heavenly King. Ang ganoong klaseng tao, ang pamilya ninyong Song, ay hindi kayang pahalagahan. Karapat-dapat kayong malugmok. Governor Chin, baka nagkakamali kayo. Itong si Gabriel, isang taxi driver lang siya. Paano siya maging Heavenly King? Hi. Walang pinag-aralan, naglakas loob kang hamakin ang Heavenly King. Itong ginseng na ito, mas mainam pang ipakain sa aso. Gabriel. Gabriel, totoong siya ang Monarch of Three Realms. Mga hayop, ginago ninyo ang Monarch, kanselado ang kontrata, ang angkan ninyong Tan, dapat na mabankrupt. Hindi, ang pagbabankrupt sa angkang Tan. Ako, ang angkang Tan, sa paglapastangan sa Monarch, ay karapat-dapat sa kamatayan. Mula ngayon, ang gobernador ng lungsod ng bayan, ay mahigpit na iimbestigahan ang angkang Tan. Ang lahat ng ari-arian ng angkang Tan, ay sasamsamin at isesil. Opo. Samsamin at isil lahat. Kung ganoon, ano ang saysay ng paghihirap kong makamtan? Ang angkang Tan at si Isabela? Hindi pwede. Ang angkang Tan ay pinaghirapan ng lolo ko sa buong buhay niya. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Gabriel. Si Gabriel ay iniligtas din ng aming angkan. Hindi ninyo pwedeng ganito. Ang traitor sa lolo ko. Hello. Ano? Pagkatapos ng 3 araw, ang Monarch of Three Realms ay magbibigay ng piging para sa atin. Para sa ating paglisan. Sige, sige, sige. Tiyak na pupunta kami. Tiyak na sasali kami sa piging ng Monarch. Pagkatapos ng 3 araw, ang Monarch of Three Realms ay magdaraos ng piging sa lungsod ng bayan. Ang buhay o kamatayan ng inyong angkang Tan ay nakasalalay sa kagustuhan ng Monarch. Mag-ingat kayo. Ang buhay o kamatayan ng angkang Tan ay nasa kagustuhan ng Monarch. Ako. Pero ang makasarili mong ugali ngayon, nakakasuka talaga.
manugang na lalaki. Pasensya na, Miss Tan. Naghiwalay na tayo. Nakalimutan mo na ba? Ngayon tayo ay hindi na magkaano-ano. Gabriel. Imposible. Si Gabriel ay isang tsuper ng taxi lang. Siya lang ang isang alaga ng pamilya Song namin. Asawa lang na pumasok sa pamilya. Paano siya biglang nagbago? Ay, naging tagapagdala ng tatlong mundo. Tama, ang tagapagdala ng tatlong mundo. May kakayahang malayang pumunta at bumalik sa tatlong mundo. Ito ay isang pambihirang kapangyarihan. Si Gabriel ay isang tsuper ng taxi lamang. Paano niya magagawa yon? Yanner, huwag kang magpadala sa kanyang panloloko. Pero, Walang pero. Yanner, 3 taon na kayong magkasama ni Gabriel. Bukod sa pagmamaneho ng taxi, ano pa ang kaya niyang gawin? Tiyak na nagkamali si Gobernador Chin. Tama, ate. Tiyak na nagkamali si Gobernador Chin. Kung totoo siyang hari, bakit hindi niya kanina tinulungan ng lolo na makapasok sa posisyon ng Diyos? Sa tingin ko, siya ay isang manloloko. Makinig kayong mabuti sa akin. Ako ang tagapagdala ng tatlong mundo. Ang nakamit mo ay parang salamin at buwan sa tubig lamang. Ang nawala sa iyo ang tunay na kayamanan at karangalan. Gabriel, totoo bang niloloko mo ako? Siya. HMPH. Sabi ko na nga ba, si Gabriel nga ay isang manloloko. Ang ninuno ko ay mahusay sa mga usaping yin at yang. Kakakuha ko lang ng pinakabagong balita. Ang tagapag-akay na hari ay magdadaos ng pagtitipon sa lungsod ng Jiangcheng sa loob ng 3 araw upang tulungan ng mga tao na makamit ang immortalidad. Pero kanina lang, si Gabriel ay nandito mismo. Wala siyang oras para mag-utos. Ito'y sapat na patunay na isang sinungaling lang si Gabriel. Mali talaga si Gobernador Diego at ang iba pa. Tutulungan ng pagtitipon ng tagapag-akay na makamit ang pag-akyat sa langit. Lolo. Huwag kang mag-alala, Yanner. Pupunta tayong lahat doon. Sa ngayon, maraming bakanteng posisyon sa langit. Sa mga nagawa ng lolo ko, bibigyan siya ng mukha ng tagapag-akay na hari para maging isang Diyos si matandang Song. Gabriel, wala ka pa rin napapatunayan. Isa ka lang tsuper ng taxi. Nakapanloko ka pa ng maraming tao. Grabe ang pagkadismaya ko sa'yo. Hahaha, ako si Diego na namamahala sa lungsod ng Jiangcheng nang masigasig sa loob ng mahigit 30 taon. Ngayon, matatapos na rin ang aking mabubuting gawa. Dekada nang nagmemedisina, isang iglap natapos na ang mabubuting gawa. Wala akong pagsisisi, ako si Rafael. Maligayang maligaya. Oo nga, oo nga. Ano ito? Siya. Si Hari Gabriel. Ay nako. Kami po ay nagpupugay sa tagapag-akay ng 3 daigdig. Ang tagapag-akay ng 3 daigdig. Dumating na ang tagapaghatid ng 3 mundo. Hihingi ako ng tulong sa kanya para matanggap ang aking lolo sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tagapaghatid ng 3 mundo. Ikaw ang tagapaghatid ng 3 mundo. Huwag masyadong maingay. Ako ay isang karaniwang, super lang ng taxi. Tumayo na kayo. Nagbibiro lamang po kayo, ama. Ang taxi ninyo ay nakakadaan sa 3 mundo. Ang mga mortal na naging Diyos. Lahat ay nangangailangan ng paghatid ninyo. Paano ninyo masasabing karaniwan kayo? Tama po. Ang ginoong ito ay malamang na si ang binibining Su ng pamilyang Su. Matalino po kayo, binibining Su. Nakuha ninyo ang pabor ni Ama Gabriel. Mas magaling pa kayo kaysa kay binibining Song. Tama na, 3. Napasama kayo sa hanay ng mga Diyos. Dahil sa inyong mabubuting gawa, may mabuting puso kayo sa pagtulong sa iba. Huwag na masyadong magpakumbaba. Maghanda muna kayo. Mamaya ay ihahatid ko kayo para sa inyong tungkulin. Sige po. Kaming lahat ay bumabati sa tagapaghatid ng 3 mundo. Ama, ang aking lolo sa tuhod na si Jisong ay may malalim na kabutihan. Ama, pakinggan ninyo po ako. Bigyan ninyo po siya ng tungkuling makalangit. Isabella, ikaw ba ay humingi ng tulong sa akin? Gabriel, anong ginagawa mo dito? Paano ako nandito? Ito ang seremonya ng pagtanggap. Ako ang haring tagapagtanggap ng 3 daigdig. Kung wala ako, para kanino pa itong seremonya? Kung hindi ako dumating, kay sino? Kayo'y manunukluhod.
Seremonya ng pagtanggap, haring tagapagtanggap ng 3 daigdig. Si Gabriel talaga. Tama na yan, huwag ka nang magpanggap. Inatasan mo pa talaga, di ba, Gabriel? Isa ka lang tsuper ng taxi. Okay lang kung mandaraya ka sa labas. Naglakas loob ka pang magulo dito sa seremonya ng pagtanggap. Gusto mo bang mamatay? Kaugalian mo talaga, Ginoong Lu. Napakatigas talaga ng ulo mo. Sinabi ko nang para sa akin ang seremonyang ito. Di mo ba maintindihan? Gabriel, ang galing mong umarte. Sayang at hindi ka nag-artista. Ang haring tagapagtanggap ng 3 daigdig ay may pambihirang talino at kakayahang maglakbay sa 3 daigdig. Ikaw, isang tsuper lang ng taxi. Ano bang kaya mong gawin? Tama siya, Gabriel. Ang lahat ng ginagawa mo ay para lang pagsisihan ko at para makipagbalikan ako sa'yo, di ba? Sasabihin ko sa'yo, hindi mangyayari yun. Sinabi ko na, ang gusto ko'y makinang na buhay at di mo yun kayang ibigay. Makinang na buhay, Isabela. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Ang makinang na buhay na gusto mo, ay isinuko mo ng sarili mong kamay. Ang pinagmamalaki mong karangalan at kadakilaan, ay irakan ko ng lubusan. Binata, ang laki naman ng hangin mo. Dakilang ninuno, ilang beses na nitong nagpapanggap bilang hari. Ito'y malaking paghamak sa hari. Pakiusap, dakilang ninuno, ipakita nyo ang inyong kapangyarihan at parusahan ng batang ito ng husto. Ikaw, matandang patriarka, anong sabi mo? Sabi mo ba talaga siya ang hari ng tagapaghatid ng 3 mundo? Ito, paano nangyari yun? Si Gabriel Reyes talaga ang hari ng tagapaghatid. Tama si Lolo. Siya ang swerte ng angkan namin. Ako mismo ang nagtaboy sa swerte ng angkan naming song. Mukhang may konting mata ka pa. Hahaha, ikaw ang hari ng tagapaghatid ng 3 mundo? Haha, kung ikaw ang hari ng tagapaghatid ng 3 mundo, ako kaya ang matandang patriarka ng Daos, na nag-uugnay ng 3 mundo at dumadaan sa yin at yang. Hahaha, walang kahit anong indayog ng espiritu sa buong katawan mo. Paano ka magiging ang dakilang hari? Talagang ang bunga ay hindi nahuhulog sa malayo sa puno. Walang mata ang apo mo, at ikaw namang matandang to. Hindi rin gaanong kalayo. Ikaw, maglakas loob kang manghamak sa aming matandang patriarka. Ayos lang. Miguel, kailangan mong mapanatili ang pamposura. Pwedeng ba makipagpalitan ng liwanag ang alitap-tap sa araw at buwan? Ang pag-init ng ulo sa ganyang klaseng tao, hindi ba yan pagbaba ng iyong sariling estado? Tama ang paalala ng matandang patriarka. Pero itong batang to, paulit-ulit niyang ginagaya ang hari ng tagapaghatid. At niloloko kami. Talagang nakakagalit. Hari ng tagapaghatid? Kahit na peke ka lang, kahit na totoo kang hari ng tagapaghatid, hindi ako natatakot sa iyo. Ngayon, papamulat ko sa iyo ng mabuti ang mga mata mo. Hahaha. Ito, Nataranta ka na ba, ha? Sasabihin ko sa iyo, ang bagay na ito ay ang order ng pag-akyat. Kapag may hawak nito, maaaring pumasok sa 2 mundo, langit at lupa, upang maging opisyal. Kahit na ang tagapagdalang hari ng 3 mundo ay narito, makikita ang order na ito. Kailangan pa ring bigyan ako ng respeto. order ng pag-akyat. Kahit ako ay kailangang magbigay ng respeto. Laujon, ano ito? Ito. Laujon, kung hindi mo maipaliwanag ng maayos, ang taong ito, baka hindi ko na maipadala sa'yo. Ay. Huwag kang mag-alala, Tian Wang. Ito ang sertipiko ng pag-akyat para sa pangalawang henerasyon ng mga immortal. Ang may hawak nito, maaaring gumawa ng ilang trabaho sa 2 mundo. Parang benepisyo para sa pamilya. Benepisyo para sa pamilya, pangalawang henerasyon ng mga immortal. Oo nga, sa inyong mundo ng mga tao, ang mayayaman ay may pangalawang henerasyon ng mayaman. Ang mga makapangyarihan ay may pangalawang henerasyon ng makapangyarihan. Ang pagpasok sa trabaho ng mga immortal, ang paggawa ng mga immortal na gamot, natural lang na may pangalawang henerasyon ng mga immortal. Hindi, Gabriel, ano ang sinasabi mo? Ay, nakita mo ba? Kapag mayroon ng order ng pag-akyat, kahit na ang tagapagdalang hari ng 3 mundo, kailangang bigyan ng respeto ang aming ninuno. Bakit hindi ka agad pumunta para salubungin? Hayaan ang aming ninuno na magsalita ng mabuti para sa iyo. Maaari ka ring pumasok sa 2 mundo, langit at lupa, upang magmaneho ng taxi. Hahaha. Order ng pag-akyat, pangalawang henerasyon ng mga immortal. Hindi ba ito mas astig kaysa sa akin, ang tagapagdalang hari ng 3 mundo? Mas astig pa, kailangan ko pang tingnan ang mukha nila. Ayaw ko na. Huwag kang magmadali, Tian Wang. Bagaman ngayon ay bukas na ang 3 mundo, ngunit ang bagay ng pagpasok at pagiging immortal, kailangan pa ring dalhin mo.
Kung gayon, bigyan mo ako ng paliwanag. Ako ang tagapagdalang hari ng tatlong mundo, kasama ang order ng pag-akyat. Alin ang pipiliin mo? Ito. Huwag magpanik, Ray. May ideya ako. Gabriel, narinig mo ba? Di pa ba kita luluhod at humingi ng tawad sa Poong Supremo? Kung hindi, dahil sa'yo, sa paulit-ulit mong pagpapanggap bilang Ray, hindi ka nito patatawarin. HMM, tama ka. Lahat ng tao ay may pagkahilig sa kabutihan. Tol, kung ngayon ka palang luluhod sa harap ko, at hihingi ng tawad, maaari pa kitang pag-usapan sa Ray para mapagan ang parusa sa'yo. Luluhod ako. Kaya mo ba? Ano to? Gabriel, ikaw ba ang may gawa nito? Itigil mo yan agad. Himala. Himala ito. Ito kaya ang tandang ang poong tagapag-ugnay ng tatlong daigdig. Ay malapit ng Somipot. Gabriel, narinig mo? Ang tunay na poong tagapag-ugnay ng tatlong daigdig ay malapit ng lumitaw. Kung di ka pakikilala ng kasalanan, wala ka ng pagkakataon. Ang langit ay bumubuo ng asin. Ang lupa ay nag-aalaga sa lahat ng nilalang. Ang poong supremo ay bumaba sa mundo. Ang tatlong daigdig ay magkakaugnay. Pagbati sa handaan para sa poong tagapag-ugnay ng tatlong daigdig. Ang mga diwata ay naghandog ng kaldero ng isang hininga ng langit at lupa para sa lahat. Ang hulno ng langit at lupa para sa lahat. Ang hari ng langit na tagapag-akay ng tatlong daigdig. May ganoon palang karangyon. Pinapayagan pa ang lahat ng Diyosa sa tatlong daigdig. Nabigyan siya ng ganitong kabangis na kasangkapan. Kalawakan at isang hininga. Lumikha ng lahat ng nilalang. Sa pagdiriwang ngayon ng hari ng langit, ay biyaya para sa lahat. Upang ipakita, ang malawak na biyaya ng emperador. Ang lahat ng Diyosa, maaaring pumasok sa banal na hurno. Makatanggap ng biyayang pang-Diyos. Sa loob ng 7 hakbang, may presyon ng biyaya. Ang mga may malalim na biyaya, maaaring pumasok ng 3 hakbang. Makatanggap ng pangatlong antas ng pagkakataon. Sa loob ng 5 hakbang, may pagsubok ng kabutihan. Ang mga may mataas na moralidad, maaaring magpatuloy ng 3 hakbang, makatanggap ng pangalawang antas ng pagkakataon. Ang natitirang 2 hakbang, may pagtatanong ng langit at lupa sa puso. 1 hakbang natatanggap, pagsubok ng kalikasan sa puso. 1 hakbang, tumanggap ng tanong ng lupa sa kalooban, makatanggap ang mga kinikilala ng langit at lupa. Maaaring pumasok ng 2 hakbang. Agad na maging Diyosa. Sa loob ng 3 hakbang, agad na maging Diyosa. Hindi ba't, lahat ay may pagkakataong maging Diyosa? Talagang malawak ang biyaya ng langit. Mga tunay na Diyosa, nasa itaas. Ako, mayroon akong utos na pag-akyat sa pagka-Diyos. Maaari bang, direktang mapabilang sa mga Diyosa? Tingnan, Laujon. Hindi mo pa rin nalulutas ang problema, di ba? At mayroon pang utos na pag-akyat sa pagka-Diyos. Ang bagay na ito, ay gagawing premyo. Tanging ang magbubukas ng hurno ang makakatanggap. Ito. Aray, Laujon. Dinadambong mo talaga. Paano? Ang bagay na ito ay ituturing na regalo mo sa hari ng langit. May tutol ka ba? Ako. Wala akong tutol. Aray. Tingnan mo. Matigas ang ulo. Totoo ang kasabihan. Huwag ipagmayabang ang yaman. Gusto mo talagang hawakan iyong Shengxianling mo at ipagmayabang dito. Ngayon, ano na? Wala ka na, di ba? Ikaw. Tama na. Ang biyaya ay ipinagkaloob na. Pumasok na ang lahat sa bulwagan. Magdiwang ng sama-sama para sa piging ng mga bathala. Kuya Miguel, paano naman ang lolo ko? Huwag kang mag-alala. Ninuno, ngayon, wala na ang Sheng Xianling. Ano ang gagawin natin? Ito, paano pa tayo mapapansin ng mga bathala? HMPH. Walang problema. Ang angkan nating mga Fernandez ay sagana sa biyaya. Bukod pa riyan, ang matandang ito ay nagprakti ng 100 taon. Paano pa? Walang anumang kakayahan? Hindi ba't? Kukunin lang ang token mula sa hurno? Ang matandang ito ay walang problema dyan. Talagang ikaw ang ninuno. Napakalawak ng kapangyarihan mo. Kaya ang ganitong pagsubok para sa inyo ay napakadali lang. HMM. Tama ang sinabi mo. Hahaha. Miguel. Bakit hindi? Ikaw muna ang sumubok. Ang matandang ito ay gustong masusing obserbahan kung gaano kalakas ang pressure ng banal na hurnong ito. Ako, HMM, ninuno, ako pa ang pinasubok mo sa pressure. Hoy,
Ayon sa totoong diwata, lahat ng nilalang ay maaari pumasok sa banal na pugon at magkaroon ng biyaya. Miguel, napansin ko, malaki ang biyaya mo. Maaari kang lumapit at subukan. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling may mangyari sa'yo, ang matandang ito ay tiyak na tutulong sa'yo. Una, ililigtas ka. Ako. Ito'y pressure mula sa banal na kasangkapan. Paano kung may mali? Ako. Gabriel, kanina pang bukang bibig mo na ikaw ang tagapagpatawag ng 3 daigdig. Ngayon, narito ang banal na kasangkapan. May lakas ka bang? Subukan ito. Tama ka, Gabriel. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang tagapagpatawag ng 3 daigdig? Subukan mo. Tingnan natin kung kikilalanin ng pressure ng banal na pugon. Tingnan natin kung karapat-dapat ka sa titulong yon. Kanina mo pa sinasabi na lumuhod ako't humingi ng tawad. Ngayon, kinikilala mo na akong tagapagpatawag. Sa tingin ko, kayong mga duwag, ang takot na mamatay sa pressure ng banal na pugon. Nagsasabi ka. Tumigil ka. Sabihin mo kung may lakas ka. CJ, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung para kanino ang pagtitipong ito, ang banal na pugong ito, ay para kanino ibigay. Tinapakan niya talaga. Ang may malaking biyaya ay makakapasok sa loob ng 3 hakbang upang magkamit ng biyayang pangatlong antas. Maaari kayang siya nga'y may malaking biyaya, ngunit siya'y isang tsuper lang ng taxi. Tsuper ng taxi. Malaking biyaya. Maaari kayang si Gabriel. Driver ng taxi. Malaking pagpapala. Baka naman si Gabriel ay talagang ang hari ng pagtanggap sa 3 daigdig. Lolo, ano ba talaga ang nangyayari? Isang taxi driver lang siya. Paano siya nakalabit ng 7 hakbang? Paano siya nagkaroon ng ganoong pagpapala? Baka siya nga talaga ang hari ng pagtanggap sa 3 daigdig. HMPH. Imposible. Talagang imposible. Ang hari ng pagtanggap sa 3 daigdig ay may kakayahang gumalaw ng langit at lupa at makapaglakbay sa 3 panahon. Kahit na hindi siya anak ng isang kilalang pamilya sa pag-aaral. Siguradong siya ay isang dakilang ermitanyo. Paano posible na siya ay isang taxi driver? Isang hakbang na naman. Baka kaya niya nga talaga na pumasok sa 3 hakbang at makakuha ng oportunidad. Pero isang taxi driver lang siya. Paano siya nagkaroon ng napakalalim na kapalaran? Lolo, ito ba siya? Naiintindihan ko na. Ang tunay na diwata ay ayaw manakit. Ang taong ito, bagamat kulang sa pagpapala, ngunit, mahalaga siya sa kanyang katapangan. Matapang siyang nanguna. Kaya, hindi siya pinarusahan ng kalikasan. Ito ay isang gantimpala para sa mga matapang. Hindi pinarusahan, gantimpala para sa matapang. Hindi ba't, kahit sino, basta't unang umakyat sa entablado, ay makakakuha ng oportunidad na ito? Nakakainis. Alam ni Gabriel ito, kaya siya ang unang umakyat. Paulit-ulit niyang sinasabing, gag-antay siya sa kabutihan ni Lolo. Pero ganito pa rin siya makasarili. Gabriel, tumigil ka. Sabi mo, may utang na loob ka sa lolo ko. May utang na loob ka sa pamilya Tan. Ganito ba ang pagbabayad mo ng utang na loob? Isabela, anong ibig mong sabihin? Alam mo namang, ang unang taong lalapit sa banal na kaldero, ay hindi daranas ng anumang pagpigil, at makakamit ang oportunidad. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ganyan ka talaga. Alam mo naman, pero ikaw lang ang iniisip mo. Bakit ka ganoon kasakim? Sakim. Isabela, ako ang Sakim. Naglingkod ako sa pamilya Tan ng 3 taon, tahimik at walang reklamo. Ikaw, para sa sinasabi mong kayamanan at karangyaan, isinantabi mo ang huling habilin ng lolo mo, at hiniwalayan mo ako. Anong karapatan mong sabihing Sakim ako? Ako. Sa totoo lang, ang tunay na Sakim ay ikaw. Gusto mo ng kayamanan at karangyaan. Gusto mo nitong oportunidad. CJ, ibigay ko sa'yo. Ngayon mismo, ipapakita ko sa'yo na ang pagkakaiba natin ay parang agila at palaka. Parang langit at lupa. Gabriel, ikaw at ang pamilya Tan, talagang parang langit at lupa, ang pagkakaiba. Ngayon naiintindihan mo na ba? Hindi kayo naniniwala na ako ang tagapagpasok na hari, di ba? Sabi ninyo, walang pagpigil ang kalderong ito, di ba?
Subukan ninyo. Gabriel, ikaw. Tama na, Gabriel. Akala mo ba dahil nagpapakita ka ng pagiging mapagbigay, ay hindi na kami maglalakas loob na lumapit? Sasabihin ko sa iyo, ang pagpigil ng banal na kalderong ito, kung kaya ito ng isang super na tulad mo. Kayanin ito ni Miguel Fernandez. Hindi ako naniniwala na ang kapalaran ko bilang panganay ng pamilya Fernandez ay mas mababa pa kaysa sa isang super na tulad mo. Akyat na rin si Miguel sa hagdanan. Gaya nga ng inaasahan. Ang unang umakyat sa hagdanan, ang makakakuha ng biyaya, hindi maaapektuhan ng press year ng biyaya. Gabriel, ano pa ang masasabi mo ngayon? Miguel, bakit ka nakatayo lang dyan? Biyaya mo na ito, huwag kang magpakapakumbaba. Dali, umakyat ka na, kunin mo na lang. Miguel, dali, umakyat ka na, at kunin mo ang biyaya, at sampilin mo ang mukha ng super na ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang bigat ng press gear. Parang isang toneladang bigat ang nararamdaman ko. Hindi talaga ako makagalaw. Miguel, ano ng problema? Hindi ba't sabi mo, nagbobola lang ako? Hindi ba't sabi mo, ang pressure ng banal na kalan ay kayang-kaya ko? Kaya mo rin ba? Bakit hindi ka makagalaw ngayon? Hi, Miguel. Hindi kaya? Mas mababa ka pa sa isang super tulad ko. Naku, kahit na totoong may press year ng biyaya, para sukatin ng biyaya, hindi kaya mas mababa ang biyaya ko, kaysa sa isang fair, nakakainis. Aalis na siya, gagawin na niya ang ikalawang hakbang. Kapag nakagawa ng 3 hakbang, makakakuha siya ng biyayang pangatlong uri. Pero, parang ang hirap ng hakbang ni Miguel, ibang-iba, kay Gabriel kanina. Hindi ba't ayaw ninyong maniwala na ako ang emisaryong tagapaghatid? Hindi ba't sabi ninyo, walang pressure ang banal na kalan? Subukan nyo kaya. Baka naman. Totoo ngang may press gear ang banal na kalan. Na si Gabriel nga talaga ang emisaryong tagapaghatid ng 3 kaharian. Talaga bang may pagpigil ang banal na lutuan na ito? Si Gabriel nga ba talaga ay ang hari ng pagtanggap ng 3 mundo? Pangalawang hakbang na, isang hakbang na lang si Miguel, at makakamit na niya ang tsansa. Hindi tama, ang hakbang ni Miguel ay napakabigat. Talaga bang itong lutuan? May tunay na laban? May laban nga, kung ganoon, bakit kanina si Gabriel ay napakadali lang naglakad? Baka naman, naglalakad siya habang may laban? Ang swerte niya ay mas marami pa kay Miguel? Imposible yun. Imposible. Talagang imposible. Ako ang panganay na lalaki ng pamilyang Fernandez. Ang aming pamilya ay isang pinakamataas na hanggan. Paano kaya na ang swerte ko ay hindi makakapantay sa isang tsuper? Kamusta, Miguel? Ngayon, naniniwala ka na ba na may laban ang lutuang ito? Naniniwala ka na ba na tayo ay parang langit at lupa? Magkaiba ng gusto. Parang langit at lupa ang pagkakaiba natin. Grabe na pagkakaiba. Hahamakin mo akong isang palaka sa balon? Sasabihin mong langit at lupa ang agwat natin? Sige, ipapakita ko sa'yo, sino ang dragon sa langit, at sino ang palaka sa balon. Miguel, huwag. Hindi pa dumarating ang kapalaran mo. Kung ipipilit mo, tiyak na babalik sa'yo, ang kabayaran ng langit. Tama, Ginoong Fernandez. Makinig ka sa payo, para mabuhay ng mahaba. Bumaba ka na lang agad. Ano? Paano nangyari ito? Baka nga mas mababa. Ang swerte ni Ginoong Fernandez kay Gabriel. Talagang masagana sa biyaya si Gabriel. Swerte talaga ng pamilya Song sa kanya. Hindi. Imposible. Paano ako mapapantayan? Ng isang driver ng taxi? Ako. Miguel. Ayos na. Nakuha na. Hindi. Ito. Kalahating hakbang pa lang ito. Nayanig na ang banal na pugon. Kung pipilitin pang sumulong, tiyak na babalik ito sa'yo. Miguel, bumalik ka na. Nakakainis.
babagsak. Bakit? Ako ang panganay ng pamilyang Fernandez. Ang ninuno namin ay may pataasang pahintulot. Bakit? Kahit isang pangatlong antas na pagkakataon, hindi ko makuha, hindi ako papayag. Hindi talaga nabigo si Ginoong Miguel. Talagang may uri ng isang dakilang pamilya. Hindi tulad ng ilang tsuper. Ipinipilit ang pride kahit hirap na hirap. Maganda lang ang swerte. Akala mo kung sino ka na. Samba. Bahagi rin yan ng kakayanan. Saka. Ang pinipilit, hindi masarap. Ang sakim, laging lugi. Ginoong Miguel, bumaba ka na lang agad. Pipilitin mong umusad, tiyak na babalik sa'yo. Gabriel, tumahimik ka. Ang pinipilit, hindi masarap. Pero nakakapawi ito ng uhaw. Ikaw na, isang tsuper ng taxi. Anong karapatan mo para pagbawalan ako? Ang tsambang ito ngayon. Kailangan kong makuha ito. Hindi maganda. Malas. Nagalit na ang banal na pugon. Miguel, bumaba ka na. Isang pugon lang. Bakit ako kinamumuhian? Hindi ako papayag. Ginoong Miguel, Nakakagalit. Isang kalan. Nang ahas pang saktan ako. Ako ang panganay ng pamilyang Fernandez. Bakit ako, kahit itong pangatlong pagkakataon, ay hindi ko makuha? Bakit siya, isang tsuper ng taxi, ay kayang gumawa ng madali? Miguel, huwag kang magalit. Si Gabriel ay swerte lang. Una siyang umakyat sa entablado, kaya hindi siya naapektuhan ng pressure. Ikaw ay naapektuhan na ng pressure ng biyayang ito, pero nakalakad ka ng 2 hakbang at kalahati. Magaling ka na. Tama, Miguel. Kung si Gabriel ngayon ang aakyat, marahil isang hakbang, ay hindi niya magagawa. Sa loob ng kalan na iyon, mayroon ding orden ng pagiging immortal ng inyong ninuno. Sa huli, ikaw ang magiging pinakamahusay sa lahat. Hindi makalakad kahit isang hakbang, baka madisappoint kayo. Sinabi ko na, ang pagtitipong ito ay para sa akin. Ang banal na kalan na ito ay para sa akin din. Kahit kayo, ang tinatawag na orden ng pagiging immortal, pasensya na, ay akin rin. Ikaw, Miguel. Gabriel, bakit? Hindi ka makapagsalita. Napakahirap ba para sa'yo na manahimik ka lang? Wala ka naman kundi isang driver ng taxi. Swertihan lang talaga. Nauna ka lang sa'kin. Ang batang si Gilo ay isang espesyal na tao. Sa tingin mo ba talagang mas maswerte ka pa sa kanya? Nauna ka lang. Swertihan, Isabela. Ngayon, gagawin kong pagsisihan mo ito ng lubusan. Gabriel, anong gagawin mo? Tumatalon ka pa ba sa entablado? Tama ka, Isabela. Sinabi ko na. Ang nakamit mo ay pantasyang parang bula. Ang nawala sa'yo, ang tunay na kayamanan at karangalan. Ngayon, panoorin mo. Gusto ko ring ipaalam sa'yo na ang nakamit mo ay pantasyang parang bula. Ang nawala sa'yo, ang tunay na kayamanan at karangalan. Baka naman. Nagkamali nga ako. Isabela, ano ba ang mali mo? Wala ka namang ginawa kundi pumili lang ng mas mabuting tao. Isabela, huwag kang mag-alala. Hindi na ito ang una niya. Pagtatanghal, yung pressure ngayon, hindi niya kakayanin. Oo nga, ate. Si Gabriel, nagpapalakas lang ng loob. Gusto niyang pagsisihan mo para makuha ang atensyon mo. Anong mali mo? Ginawa mo ang lahat para lang sa pamilya nating mga Tan. Tama, lahat ng ginawa ko. Para lang sa pamilyang Tan. Para lang kay Lolo. Anong mali ko? Gabriel, gusto mo lang na pagsisihan ko, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Hindi mangyayari yun. Pagsisisi. Isabela, ang pagsisisi mo, para sa akin, walang kwenta. Sinabi ko na, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tapos na. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang nawala sa'yo. Dalawang hakbang. Bakit, hindi niya ba naramdaman ang bigat ng biyayang ito? O kaya naman, ang tsuper na to ay higit na pinagpala kaysa sakin? Dalawang hakbang. At yung kay Gabriel, yung huling hakbang. 3 na. 3 hakbang pumasok, 3 biyaya ang nakamit. May kapalaran nga kaya si Gabriel? Ang makapasok ng 3 hakbang ay tatanggap ng dakilang biyaya.
Ang biyaya ay sasaklaw sa kanya, at susunod ang mahabang kapalaran. Sakit at sakuna ay di siya tatamaan. Mahabang kapalaran, di tatamaan ng sakuna. Hayop. Ito ay handog ng mga Diyos, para sa prinsipe ng mga emperador. Siya, isang tsuper lang. Sayang na sayang. Mahabang kapalaran, di tatamaan ng sakuna. Ito na kaya, yung dakilang biyayang sinabi ni Lolo. Kaya pala pinapapasok ng pamilya Song. Si Gabriel sa amin. Baka naman. Nagkamali nga ako. Huwag kang mag-alala, Tay. Pangatlong klase lang naman na oportunidad yon. Kahit na maswerte siya, ano naman, isa lang siyang, ordinaryong driver ng taxi. Ang pamilyang Lo ay, isang kilalang angkan sa Jiangcheng. Hindi ba't mas maganda ito ng daang beses kaysa sa kanya? Isang ordinaryong tao, kahit na magkaswerte, sa buong buhay niya, ay hindi pa rin aabot sa isang hibla ng buhok ng pamilyang Lo. Gabriel, ito ba ang sinasabi mong kayamanan at kasaganahan? Akala mo ba sa ganito, magiging pagsisisi ko ang paghihiwalay natin? Mali ka, sa ginagawa mo, lalo mo lang akong pinaiinis. Ang swerte mo, ang oportunidad mo, sa harap ni Ginoong Lu, ay halos walang kwenta. Tama siya, Gabriel. Akala mo ba, hihilingin naming bumalik ka sa pamilyang Song? Panaginip lang yan. Pangatlong klase lang naman na oportunidad yan. Kapag ang patriarka ng pamilyang Lo ay nagbigay ng ilang magagandang salita sa Diyos ng pagtanggap ng 3 kaharian. Marami pa ang darating. Tama, Gabriel. Isang manok ka lang. Kahit lagyan mo ng balahibo, hindi ka pa rin magiging isang gintong phoenix. Isa ka lang, driver ng taxi. Kahit na maswerte, sayang lang yan. Bumaba ka na nga agad. Tama, Gabriel. Ito ay handaan para sa tagumpay ng Diyos ng pagtanggap ng 3 kaharian. Nakatanggap ka lang ng pangatlong klase na oportunidad. Anong ginagawa mo dyan? Nagpapapansin ka, nakakahiya ka. Kahiyahiya, nakakahigit pa siya sa may-ari ng bahay. Isabela, sinabi ko na, pipiripikin ko ang iyong kapalaluan. Gusto kong malaman mo. Para tayong ulap at palakas sa balon. Ngayon, dito pa lang tayo. Ito. Ano ang gagawin ni Gabriel? Gusto pa niyang sumulong? 3 hakbang pa? Pero yun bang pagsubok sa kabutihang loob? Si Gabriel, isang sinungaling lang, na puro kaplastikan ang bibig. Isang tsuper. Paano siya maglakas loob na tanggapin ang pagsubok sa kabutihang loob? Gabriel. Gutom na ahas na nagnais lamonin ang elepante. Talagang galing sa lele yan. Nakakita ng pagkakataon, ibinubuwis na ang buhay. Titingnan ko nga. Gaano katagal magtitiis si Gabriel? Ito, imposible. Puro kasinungalingan si Gabriel. Kanina, nagkunwari pa siyang tagapaghatid ng 3 daigdig. Paano ito nangyari? Walang kahirap-hirap? Baka naman, nasira ang hernong ito. Kalokohan. Ang banal na kasangkapang ito ay direktang ibinigay ng tunay na diwata. Paano magkakamali? Ito lamang ang ibig sabihin. Pumasa siya sa pagsubok sa pagkatao. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling. Baka naman si Gabriel. Imposible. Talagang imposible. Ang hari ng pagtanggap ng 3 mundo. Paano siya maaaring maging isang di kilalang tsuper ng taxi? Bakit po kaya? Si Gabriel, nagpanggap siya bilang hari ng pagtanggap ng 3 mundo. Nagsinungaling ng malaki. Hindi ito sumasang-ayon sa mabuting asal na pamantayang ito. Bakit hindi pa siya binayaran ng kapalit? Ito, imposible ito. Si Gabriel ay isa lang, na tsuper ng taxi. Araw-araw, naghahatid lang ng pasahero. Paano siya naging hari ng pagtanggap ng 3 mundo? May mali dito. Tsuper ng taxi, naghahatid ng pasahero. Naiintindihan ko na. Talagang swerte. Napakaswerte ng batang ito. Swerte, po. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang batang ito, kahit na siya ay isa lang, na tsuper ng taxi, subalit, napagdaanan niya ang pagsubok sa swerte at kapangyarihan. Ibig sabihin, may swerte siya. Tiyak, nung naghahatid siya ng pasahero, naghatid siya kay hari ng pagtanggap. Nagpasalamat ang hari, kaya hindi na siya pinag-initan tungkol sa pagpapanggap. Kaya nga, nakalusot siya ng maayos sa kung magpapatuloy pa tayo. Baka, mahirapan na tayong umusad. Ganun pala. Ang swerte talaga ng batang ito. Gabriel, ang swerte mo. Talaga, nakilala mo pa ang tagapaghatid ng 3 mundo. At may koneksyon ka sa kanya. Kaya pala sabi ni Lolo, ikaw ang magandang kapalaran ng pamilya ko. Pero, kahit ganoon ang swerte mo, hindi ka pa rin karapat-dapat para sa akin.
Ang lalaking gusto ko, dapat nagbibigay sa akin ng liwanag at karangalan. Ang mga bagay na, hindi mo kayang ibigay. Hindi mo kayang ibigay, Isabela. Kaya't panoorin mo. Tingnan natin kung swerte lang ba ako, o kaya, ang liwanag at karangalang hinahanap ko, ay nasa akin. Ito, paano ito nangyari? Siya, ito, paano ito nangyari? Sino ba talaga siya? Tumungo ng 3 hakbang. Ang kalooban ay lalong tumutibay. Ang kagandahang asal ay nakasisilaw. Ang mabuting hangarin ay mananatili. Mula ngayon, ang masasama ay iwas. Walang sakit na makakasali. Ang masasama ay iiwas. Walang sakit na makakasaling. Talaga, totoo nga, nagbigay ulit ng pagkakataon. Itong si Gabriel Reyes, bakit niya kayang tiisin ang pagsubok ng kabutihan? Bakit ba talaga? Imposible, talagang imposible ito. Baka naman siya, isang tsuper ng taxi, ay tagapaghatid ng hari sa 3 daigdig, o tagapagligtas niya. Isang ordinaryong tao lang siya, paano siya nakarating sa ganitong antas? Ano ngayon, Isabela? Ito ba ang sinasabi mong kagilagilalas na tagumpay? Ito ba ang sinasabi mo, kapalaran lang na tinatawag ko? Sabi ko na sa'yo, ang nakuha mo ay panaginip lang. Ang nawala sa'yo, Kayamanan at karangalan. Walang hanggang kaluwalhatian. Ako. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Baka gusto pa rin niyang magpatuloy sa pagpasok. Dumaan sa 2 tanong ng langit at lupa. Ito ay hindi talaga isang mortal ang makakaya. Umabante pa ng 2 hakbang. Ang huling 2 hakbang na ito. Ang isa ay tanong ng langit. Si Gabriel ay umabante ng 2 hakbang. Baka, ay sasagutin ng 2 tanong ng langit at lupa, ng sabay. Imposible ito. Talagang imposible. Ang langit at lupa ay nagtatanong sa puso. Bawat tanong ay tumatama ng direkta sa tunay na puso. Siya, isang mortal. Paano niya masasagot ng sabay ang 2 tanong? Gabriel, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Talaga bang may ganoon kang potensyal? ang 2 tanong ng langit at lupa. Tanong tungkol sa buhay. Tanong tungkol sa kamatayan. Tanong tungkol sa tunay na puso. Ang tanong na ito, ano ang tunay na puso? Ano ba ang tunay na sarili? HMPH. Ang mga nagiging Diyos. Pinakaiiwasan. Ang maging hindi matatag ang kalooban. Hindi ko inasahan na ang tanong ng langit at lupa ay magiging ganito kalalim. Hahaha. Siya ay isang karaniwang tao lamang. Paano niya malalaman kung ano ang tunay na sarili? Sobra na ang pagiging ganid mo. Nakakaharap ka pa? Gabriel, akala ko ba, may kaya ka? Kahit may koneksyon ka sa Diyos na tagapag-akay. Ang 2 tanong ng langit at lupa. Hindi naman magpapalusot yan para sa'yo. Tingnan natin kung paano mo ito malalampasan. Ano ang tunay na sarili? Gabriel, kung hindi mo kaya, bumaba ka na lang. Ang tanong na ito, tanging ang tunay na Diyos na tagapag-akay ng 3 daigdig ang makakasagot. Ikaw na isang tuber lang, huwag mo nang sayangin ang oras. Tama, Gabriel. Swerte mo na. Nakakuha ka na ng 2 pagkakataon. Huwag ka nang magpakatigas ang ulo dyan. Ano ang tunay na sarili? Nakatayo ng matuwid sa harap ng langit. Sa pagtingala, wala akong kahihiyan sa langit. Sa pagtingin sa lupa, wala rin. Hindi ko inaasahan na may ganitong pag-unawa ang batang ito. May ganitong pag-unawa, ano naman ang magagawa niyan? Hindi pa rin niya nasagot kung ano ang tunay na puso, kaya hindi yun mabibilang. Sa pakikisama, wala akong kahihiyan sa kapwa. At sa sarili, wala rin kahihiyan sa aking puso. Ang walang kahihiyan, iyon ang tunay na puso. Ha? Ang walang kahihiyan ay ang tunay na puso. Ang walang kahihiyan ay ang tunay na puso. Nauunawaan ko na. Ang walang kahihiyan ay ang tunay na puso. Kinikilala ng langit at lupa. Malalampasan na ang pagsubok na ito. Nakalusot. Nakalusot talaga si Gabriel. Orden ng pag-akyat sa langit. Iyon ang orden ng pag-akyat sa langit ng matandang pinuno ng pamilyang Lo.
Ang may hawak nito, maaaring ipahatid ng hari ng mga tagapaghatid mula sa tatlong daigdig, upang makaakyat bilang diwata. Ito ay isang napakalaking pagkakataon. Lolo, iyan ang orden ng pag-akyat sa langit ng pamilyang Lunatin. Kunin mo yan mula sa kanya agad. Ang orden na ito ay galing sa totoong diwata, ibinigay sa taong nagbukas ng pugon. Kung basta na lang natin ito bawiin, baka tayo ay parusahan ng totoong diwata. Pero, marahil, may pagkakataon pa rin. Kaibigan, aking pinakikiusapan, huwag mong isipin na paglabag, ang mga sinabi ko kanina. Ikaw pala ay may ganoong kalaking swerte, at kinilala ng kalangitan at kalupaan. Ito'y tunay na kapuri-puri. Pero, ang orden ng pag-akyat na ito, baka hindi mo kayang hawakan ng maayos. Hindi ko kayang hawakan. Lolo, ano ba ang ibig mong sabihin? Kaibigan, ikaw ay bata pa, at pinoprotektahan pa ng mga hari. Mas mabuti pang ibigay mo ang token ng pag-akyat sa langit. Ibalik mo sa akin. Sinisiguro ko, hindi kita pababayaan. Tama, Gabriel. Ang mga ginagawa mo, hindi ba't gusto mo lang patunayan sa akin na hindi ka isang tsuper na walang silbi? Nakuha mo ang token ng pag-akyat sa langit, hindi ba't para tulungan ng lolo na pumasok sa hanay ng mga Diyos at magkaroon ng tungkulin? Kaya ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito. Basta ibigay mo sa akin ang token ng pag-akyat sa langit, papatawarin kita. Papatawarin? Isabela, anong karapatan mo para patawarin ako? Ang utang ko ay kay Lolo Sunglang. Tungkol sa'yo, matagal na tayong naghiwalay at wala nang koneksyon. Nakalimutan mo na ba? Ako, Tungkol naman sa token ng pag-akyat sa langit. Ang anak ng Diyos, ang anak ng mayaman, na hindi nagsumikap, ay makakapagpakabanan. Paano may ganitong patakaran? Ano ang gusto mong gawin? Ang token ng pag-akyat sa langit ay hindi dapat umiral sa mundo. AGH. Nabasag. Nakakagulat, dinurog niya. Ang token ng pag-akyat sa langit ay dinurog. Ito ay pag-insulto sa mga Diyos. Ikaw ay some iris sa token ng pag-akyat sa langit. Ikaw ay isang gago. Nilapastangan mo ang karangalan ng mga Diyos. HMP. Kahit na ikaw at ang hari ng pagtanggap sa tatlong mundo ay may koneksyon, hindi siya darating para protektahan ka. Mga tauhan, kulingin siya. Ang pinakamayamang tao na si Carlos Mendoza, Gobernador Diego Santos, Dr. na si Rafael Lim. Ang tatlong ito, ang mga parangal sa hapunan ng mga hari na makakatanggap ng pagkakakilanlang makalangit. Ang tatlong taong may malaking kontribusyon. Narito na sila. Kung gayon, ang tagapag-akyat na haring Diyos ng tatlong daigdig ay malapit ng lumitaw. Kami po'y mamabati sa tagapag-akyat na haring Diyos ng tatlong daigdig. Kami, po'y bumabati sa tagapag-akyat na Haring Diyos ng tatlong daigdig. Ang tagapag-akyat na haring Diyos. Binabati nila si Gabriel. Ibig sabihin, si Gabriel nga ba ang tagapag-akyat na haring Diyos ng tatlong daigdig? Kami po'y mamabati sa tagapag-akyat na haring Diyos ng tatlong daigdig. kayo. Si Gabriel ang tagapag-akyat na haring Diyos ng tatlong daigdig. Nga ba talaga? Imposible naman. Isa lang siyang driver ng taxi, at isa siyang napangasawa na tinanggihan ng pamilya ko. Paano siya maging? Isabela, ngayon ay naintindihan mo na ang nawala sa'yo kung ano talaga ito. Hindi. Imposible. Ito ay peke lamang. Rafael, nagligtas ng maraming tao, na kumpleto na ang mabubuting gawa, ngayon ay sasakay sa espesyal na sasakyan ng tatlong mundo, papuntang langit, upang gampanan ang tungkulin ng manggagamot na diwata. Salamat sa Hari ng Langit. Carlos, gumawa ng mabuti at nag-ipon ng biyaya, na kumpleto na ang mga kabutihang ginawa sa lihim. Ngayon ay sasakay sa espesyal na sasakyan ng tatlong mundo, papuntang impyerno, upang maging hukom. Ang salita ay nagkakatotoo. Tumulong sa mga tao na maging diwata. Ako,
Diego, bilang isang gobernador, nagbigay ng kapakinabangan sa isang lugar. Ngayon ay sasakay sa espesyal na sasakyan ng 3 mundo, papuntang templo ng lungsod ng Jiangsheng, upang maging Diyos ng lungsod ng Jiangsheng. Salamat sa Hari ng Langit. Ang huling talisman na ito, si Lolo Song ay may utang na loob sa akin.